So, divide 10, meron po tayong 36. At yung 36 na yun, 70% sa ating account balance, 30% sa ating C1 reward. So, ito po yung napakaganda sa ating business. Ano? And of course, meron po tayong tinatawag na one account policy. Hindi po tayo pwedeng magtatlo, hindi po tayo pwedeng magpito, hindi po tayo pwedeng mag-21 ng account. Ano? Most all sa ating mga dating traditional networking, bago po tayo kumita ng malaki, maglalagay po na tayo ng 3, 7, 21, 30 heads. Ano? Dito po kay Crowd1, isa lang po ang pwede nating ilagay sa ating pangalan. Ano? Yun po yung kagandahan dito kay Crowd1. Why? Kasi meron po tayong KYC na tinatawag. Ano po yung KYC? Know your customer. Alam po dapat ni Crowd1 kung sino yung kanyang customer. Because kapag po itong tao na ito kumita ng milyon, kumita ng malaki, nag-withdraw kay Crowd1 at nagreklamo siya na wala yung kanyang kinita, doon po hahanapin ni Crowd1 sa taong yon kung sino po nag-withdraw. Because may hawak po sila na ay documents po natin at alam nila kung sino yung may-ari ng ating ng account na yon. So, be sure sa lahat po ng nag-i-encode ay ang ating pong ginagamit na email is active, nabubuksan at na-update natin. Ano? Kasi once na meron pong problema, ay dyan po tayo magko-contact lahat sa email. Ayan. So, pero kung yun naman pong ating mga KYC ay hindi pa naman talaga sila very sure, sa ating mga wag po na po nating i-KYC, kasi in case pwede nating palitan. Ayan. Ayan, nandiyan na po tayo sa ating long-term residual income. Grabe ito, malalapit na po uli ang ating January 15. Excited na ba kayo? Ayan. Long-term residual income, ito po yung ating tinatawag na residual income. So, ito po yung pinaliwanag ko kanina na 40%. Based sa kinita ng company, kukuhanin po ang 40% na yun po yung hahatiin sa bawat members ni Crowd1. So once you are reaching team leader 1, kailangan lang po magkaroon po tayo ng 500 business points. Ano po yun? Yung mga nagbanggaan, yung pinaliwanag ko po kanina ng mga binary system. 1:2, 1:3, 1:1, 1:2, 1:3. So once na-reach po natin yung 500, ang tawag po sa atin team leader 1. So, kapag po na-reach natin is 1,000, tawag po sa atin team leader 2. Kapag na-reach po natin ang 2,500, tawag po sa atin team leader 3. Congratulations! Nag-level up po tayo. And once you reach the 5,000 business points, ang tawag na po sa atin is coordinator. Mababago na po yung ikangay color ninyo doon sa inyong mga dashboard. Dating blue, magiging green. And of course, kapag nag-level up po ulit tayo, nakahit po natin yung ating 50 binary business points, magiging red na po tayo. Congratulations, you are a manager in Crowd1. And of course, kapag po nahit po natin yung 500,000 binary points in balance, we are director na po yung ating rank dyan. So, bakit ko po sinabi yung mga rank? Kasi dito po nagbe-base yung ating pong residual income. So, dito na lang po tayo hanggang director 3 kasi we are only a director 3, sister sa ating team with our Sir 2, Sir Danilo. Ang ating pong director 2, residual income niyang makukuha is almost 2,300 euro every month. Yan po ay monthly na makukuha ni Sir Danilo. Matulog, maupo, mahiga, kumain, uminom, ay may kukuhanan po siya na almost 2,300 euros every month. Ito na po yung ating pinakasweldo dito kay Crowd1. So, si Sir Eddie, ang ating 01, ay meron po siyang 1,000, magkano ba yung ating residual income ng Director 2? 1,200 ba, Sir Eddie? Yan, I think 1,200 euros. Ang ating pong Director 2, ayan, mahiga matulog din si Sir Eddie, meron din po siyang makukuha. And of course, Director 1 is 620 euros. So, yan po yung kagandahan kapag po tayo nakakapag-level up. So, ito po ay pinakikita namin not only to brag, just to challenge everyone na naririto po sa loob ng ating webinar. I-hit po natin, level up, okay, team leader this month, coordinator next month,
Another next month, manager, and another milestone natin is director. Ayan, congratulations sa bawat isa. Ano kaya hatawin po natin ngayon? Kaya nga yung atin pong pagka-crowd 1. Ano po, para tayo makaalis sa ating mga mga ating pangangamuhan. Ayan. So, ano po yung ating quarterly rewards? Pang-ilan na po ba ito? Nakakalula yung ating mga bonuses. So, another bonus is yung ating quarterly rewards. Kung naalala nyo kanina, yung ating 40% na sinabi ko is dun po papasok sa ating crowd 1 rewards. So, ano po yung crowd 1 rewards? Ito po yung tinatawag natin na dividends every quarter. So, nag-start po tayo ng June 15. Last year, September 15 and December 15, and another crowd 1 rewards dividends is sa ngayon pong March 15. 40% na ating pong income ng company, i-divide po yan doon sa lahat ng members ni crowd 1, and of course, magbe-base po yan doon sa ating mga naipon na mga C1 rewards, kaya wag po na yung tamarin na mag-claim ng ating mga C1 rewards. Why? Kasi dyan po nagbe-base yung ating kinukuha every quarter. Ano po? Yan. Pero may tanong, ma'am, kapag po ba ako'y nakakuha sa March, wala na po ba uli akong C1 reward? Ayan. Yun ang tanong ng karamihan. May question mark, wala na po ba akong C1 rewards? Meron pa po. Ano? Hindi po nababawasan yung ating mga C1 rewards na naipon unless na mag-open po yung ating stock exchange ng C1 rewards na kapag ibinenta nyo, hindi po yan nababawasan. Ano, kung i-sale po ninyo yan, yun lang po mababawasan. And of course, yun po ay magbe-base lang sa ating C1 reward yung nakukuha nating dividends, na nakukuha natin kay crowd 1. Ayan. So, ganyan po kabait ang ating pong company, ka-generous. Ayan. Fair of loss bonus. Ayan. Ito po ay ipinahuli ko. Bakit? Kasi ito po yung napakagandang challenge sa lahat ng bawat isa sa atin. Ayan. Bakit po? Kasi ang fair of loss bonus, ito po yung naging challenge din namin. Ano? Kasi nung time na kami po ay nag-join sa crowd 1, 15 days ay wala po kaming pambayad ng bahay. Kasi April 15, sabi ko ay wala po kaming pambayad ng bahay. So mag-join tayo kay crowd 1, baka tayo makakuha ng 1,000 at sa katapusan may pambayad tayo kay senior. Ayan. So dito po sa inyo, china-challenge ko of course yung mga bagong join sa atin, may members or dun sa mga hindi pa, ating mga guests. We are challenging you for the pair of loss. Ito po yung tinatawag natin na past 5. Ayan. Paano po ito? Paano po natin makuha? 14 days challenge. So kapag po tayo ay nakapagdala, sama dito sa business ng 4, na sa lahat sila nag-avail ng Tigwa White Package. Ayan. So bibigyan po tayo ng company ng 125 euro bonus. Bonus po yun, ha? Ibibigay po sa atin ng company 125 euros. Of course, wag po natin hahanapin yung 125. 70% is sa atin pong account balance and 30% pumapasok po yan sa atin pong crowd 1 rewards. Ano po? Ayan. At of course, wag po rin natin hahanapin ito dun sa ating total earnings and payouts. Hindi po siya sinasama doon. Bakit po? Kasi it's a bonus pong ibinigay ng company. Ngayon, kagandahan po niyan, kapag po tayo medyo sinipagan natin, ay po nakakuha ng 4 automatic block, 18,000 pesos ang bawat isa. So, bibigyan po tayo ng company ng 375 euros. 30% sa account balance, 30% crowd 1 rewards. And kapag po tayo nakakuha ng 4 na gold, 1,050. And kapag po 4 na titanium, 3,150 yung ibibigay po sa atin ng ating company. Ngayon, ang tanong ulit, Ma'am Rhea, paano po kapag ang akin pong napasali, 2 white, 2 black? Okay lang po yun. Bibigyan pa rin po tayo ng company ng 125 euros na atin pong pair of loss bonus kasi kayo po ay masipag. Ayan. Ngayon, may tanong uli. Paano po ma'am kapag isang white, isang black, isang gold, isang titanium, de colores, okay lang din po yun. Meron po rin kayong makukuha na 125 euros. Ano po?
Yan yung ibibigay po sa atin ng ating company bonus. Yan. So talagang dito po kami na-challenge mag-asawa kasi nung na-hit po namin yung aming Pero Plus, na-hit ko po yung aking 1,000 euro Pero Plus and yung aking asawa ay 750 Pero Plus. Solve agad yung aming pambayad na bahay, 900 euros. Kasi 14 days challenge, saktong katapusan ng April, nakuha po natin yung ating Pero Plus bonus. At ang kagandahan, may dagdag kasi nahit po natin yung Pero Plus, of course, may nakuha po tayong matching bonus and binary bonus. Hindi lang po pambayad ng bahay. Umabot ng 5,000 euros in 14 days. Ganyan po kaganda, kagaling, ika nga ang ating pong grabe yun, ang ating pong crowd one. Ayan. And, mayroon pa pong isa, ating pong streamline bonus. Ano po yun? Ito po yung ating kiniklaim every Wednesday. Ayan, kaya yung paalala po namin lagi, every Wednesday, huwag po natin kalimutan yung ating crowd one rewards na kiniklaim. Ito po ay magbe-base. Of course, ang ating pong streamline bonus ay doon sa mga join after you. Kung example po, ngayon nag-join kayo at meron po agad kayo na isa na nag-join sa atin, direct nyo. And of course, kapag po tayo ay meron agad 500 join after you, ay automatic, hindi na po 125 yung i-claim ninyo. Automatic po yan tumataas sa 2 euro, 250 euro, 5 euros. So, ang kagandahan po dito, kahit hindi natin kilala yung mga yan, itim, puti, ang mga taong yan, in different countries, once na pumasok yan, join after you ninyo, ay kadala-dala po tayo. Ito po yung tinatawag natin na teamwork dito sa company. Hindi naman natin sila kilala, pero kabahagi natin sila sa pagtaas ng ating mga bonuses at paglaki ng ating income dito kay Crowd One. And once you reach, congratulations sa lahat po ng nag-reach ng 15 direct, Titanium, ngayon po kasi may promo, automatic Titanium Pro. So hindi lang po 1,125 yung piniklaim nila. Of course, ay meron pa po yung 8% na nadadagdag. So, of course, ay meron pong dagdag na streamline bonus. And doon sa ating mga nakakuha ng 20 direct, 14 directs na block, ayan, ay meron syempre silang 375 euros. So, nagdidepende po yun sa mga tao na direct natin at sa nag-join after you. Yan, yun po yung kumukuha yung ating streamline bonus. Ano po? Maganda, napakaganda. Yan, yan po yung ating another bonuses dito kay Crowd One. Ayan, malapit na tayong matapos. Incentives and cruise and bucket list. Ano po ito? Hindi lang po yung mga bonuses. Kung nalula po kayo dun sa mga bonuses na pinakita ko kanina, matching bonus, streamline, binary, residual, at saka yung ating pong dividends, ay meron pa po tayong mga tinatawag na incentives. So ano po yon? Andyan po yung ating cruise ship. Kapag po na-hit natin yung ating director's rank, kasama po tayo automatic to sa cruise ship. But because of pandemic, ay hindi po natuloy ngayong December. So in our team, meron po tayo na 7 na 6 na napasama sa ating cruise ship. And of course, kapag po tayo ay na-hit natin yung ating manager, president, kasali din po doon sa mga bucket list. So, grabe yun. Sobra-sobra yung binibigay sa atin ni Crowd One ng mga incentives. So, dito po, 7 days iikot sa ating ay magpo-cruise ship. Sabi nga ay mayayaman lang po yung nakakasakay dyan. Kasi yung aking amo before ay nag-cruise ship sila ay 21 days. Ang binayada nila is almost nasa 100,000 euros. Sabi ko, ibinigay na lang sana sa amin yung 1/4 doon. Sayang. Ayan. So, yun po yung ating incentives na makukuha dito kay Crowd One. And kapag sinipagan natin ng sinipagan, kasama po tayo dyan. Ayan. Kaya sisipagan po natin. Ayan. So, payment method, meron po tayo pwedeng magbayad sa Bitcoin and Ethereum. And of course, kung tayo po ay mag-upgrade, automatic Bitcoin po yung gagamitin natin. So, kapag naman po tayo ay nandito sa Europe, you can pay also the bank transfer. Pwede po yan. And of course, kung tayo naman po ay apukuhan natin mga white package,
pwede rin po natin gamitin dyan yung ating mga gift codes. Ayan, kung meron pong gift codes yung inyong mga leader, mag-ask po tayo, ibigay niyo po sa kanila yung 6,000, ibibigay nila sa inyo yung gift codes. And yung resibo ninyo, makikita ninyo sa inyong dashboard. Ano po? Yung resibo ninyo, wag niyo po kukuhanin kung saan niyo po yung nagbigay ng gift codes. Kapag po nag-open na kayo ng dashboard, tingnan niyo po sa invoice, nakapangalan po sa inyo yung resibo. Okay po? Malinaw po yan? Crowd 1 impact. Ayan, grabe yun. Ano ba yung naging impact ni Crowd 1 sa ating buhay? Ano ba yung naging impact ni Crowd 1 sa ating Team Europe International? So marami po tayong naging impact ang Crowd 1 sa ating buhay. Ano? Marami po tayong natulungan, marami po tayong na bless. Ano? Marami po tayong nasagip ang mga financial through Crowd 1. So marami po talaga, and even mag-search kayo sa YouTube, marami pong mga tao na ay natulungan na ang Crowd 1, millions. Ayan. And even sa ating pong buhay, sa inyong lingkod, ay talaga naman pong siksik, liglig, umaapaw na pagpapalang na ibigay ang Crowd 1. Yun po yung impact sa atin ni Crowd 1. Ayan. So, meron po tayong mga educational, top education. So, kagaya nga po na sinabi ko kanina, andyan po yung ating Migrate Hub. Ayan. So, buklat-buklatin po natin, para po alam natin ano ba ang laman ng Migrate Hub. Ito ba ay, baka sabihin ng iba, magtanong, ano ba yung Migrate Hub? Nakakain ba yun? Oo, nakakain. Hindi po. Aralin po natin, buklatin po natin yung ating dashboard. Buklatin po natin yan para alam po natin kung ano po yung laman. So, napakaganda po nating malaman yung Migrate Hub. And of course, every Sunday, meron po tayo kay Peter Jacobson, 2 p.m. Central European Time. Napakaganda po yung mga turo, educational, motivational ni ating Peter Jacobson. Siya po yung ating pinaka-mentor about sa mentoring. Si Peter Jacobson. Ayan. Ayan na. Tapos na tayo. What is your next move? What is your next move? Of course, dapat alam po natin yung inyong why. Know your why. Ano po? Ano ba yung iyong why? Bakit mo ba ginagawa si Crowd 1? Ayan. Bigla akong humina ang boses. Ano po ba yung why? Kasi dapat alam po natin yung inyong why. Bakit mo ba ginagawa si Crowd 1? Baka naman sabihin mo, kasi nakigaya ko doon sa akin kumari, Crowd 1 na daw siya, Crowd 1 na ako. No, hindi po. Dapat alaman mo yung iyong deepest why kung bakit mo po gagawin si Crowd 1. Of course, I know lahat po tayo dito for the family. Kasi kapag po alam natin yung ating pinaghuhugutan, malalim po yung ating magiging pundasyon. So, dapat know your why. Alamin mo, bakit mo ba kailangan si Crowd 1. Ayun po yung isang importante lagi naming sinasabi. And siguro yung iba natuturete na sa atin. Bakit ba lagi nang know your why? Hindi naman know your how. Kasi know your why, diyan po tayo huhugot ng pundasyon. Diyan po tayo huhugot ng lakas natin. Kung bakit po natin gagawin si Crowd 1. Yan. And of course, set your goals. Dapat meron po tayong mga goals. Sabi nga po ay goal without a plan is just a wish. Wag po tayong mag-wish lang. I wish, sabi nga po, wag tayong mag-wish na I wish na ako po'y maging manager. Pero wala naman tayong goals. Dapat we have a goals na sineset po. Dapat this month ako po ay maging coordinator 1. And another 2 weeks ako po ay coordinator 2. And another next week, ako po ay coordinator 3. So, February 14, sineset ko po before mag-heart day, ako po ay manager. Yun po yung magandang goals natin. Dapat mag-set po tayo ng goals. Ayan. And of course, number 3, follow trainings offered by the company and your leader. Ayan. So, dapat ay meron din po tayo na uma-attend tayo ng mga training, uma-attend po tayo ng webinar. Every morning, meron po sineset si Ma'am Risa or do sa ating team na mga training, attend po tayo. Kasi every time na tayo ma-attend, iba't iba yung learnings, iba't ibang natututunan, iba't iba yung napupulot natin. So, I hope na bawat speaker natin ay meron po tayong natututunan at napupulot. And of course, number 4, make an action. Ayan. Sabi nga po,
ay gagawa tayo. Kasi baka naman sabi nga ay set your goal, nagtitraining, wala namang action. Dapat mag-action. Kasi sabi nga, a plan without action is not a plan. It's a speech. Ayan. So, para lang daw po tayong nag-i-speech. Wait lang po. Ayan. So, dapat po, meron din tayong action plan. And of course, meron din po tayong plan to action. Ano po yung ating plan to action? So, dapat may mga plano po tayo kung paano po natin gagawin yung ating pong mga ginugol. Ano? I-plan natin. Mag-plan tayo. So, this morning, tatawagan ko si ganito. Mamayang tanghali, tatawagan ko ito. So, ganun. Meron po tayong mga plan to action na ginagawa. And, of course, bago humatang gabi, dapat itong si number 1 ay pay-in. Yun ang power. Ano? Grabe yun. So, yun yung po ganun. Dapat meron po tayong action. And, of course, number 6, review your action. Baka po mamaya sabihin, ay, ako po apply. Ay, nung pa akong June, ano na po date ngayon, nakakalahating taon na po ako, pero ako po ay starter pa rin ano kaya po? Ano? So, dapat i-review po natin yon. So, alisin, dapat po makaalis tayo sa starter, ano? Almeno, makarating po tayo agad sa ating ikangay destination. Kasi magkaroon po tayo ng ikangay destination, ano, kung paano po natin ginagawa yung business. So, i-review po natin. Balik ulit tayo sa Know Your Why. Baka yung iyong know your why, tayo po ay yung ating know your why na yan ay nasa comfort zone pa. Ano? Alisin po natin yung comfort zone. Sabihin natin ay okay lang ngayon, bukas na uli. Dapat na meron po tayong commitment. Ano po? Hindi po yung dapat. Sabi nga, 100% belief and 100% commitment kapag po ginagawa natin yung business. Bakit po? 100%, of course, unang-una kay Lord. Pasalamat tayo kay Lord na kilala natin ang Crowd 1. Magpasalamat tayo kay Lord sa mga tao na hinila tayo, kinulit tayo, pinilit tayo na mag-join kay Crowd 1. And of course, I 100% believe doon sa mga tao na nagsama sa iyo sa iyong business na ito. 100% believe sa iyong sarili. Why? Kasi kung wala kang belief sa sarili mo, mismong sa sarili mo, wala kang paniniwala na kaya mong gawin. You cannot do it. Ano po? So, dapat 100% ay tayo po ay lagi tayo diyan. Ano? Sabi nga po, always connected. Kapag may mga training, connect ng connect, huwag po tayong liliban. Kasi once na tayo naloba, mahihirapan po tayong i-charge. Ano? So, always connect. So, set your goals. And inuulit ko, a goal without a plan is just a wish. Huwag po tayong only mag-wish and make an action. Because a plan without action is not a plan, is a speech. Huwag lang po tayong mag-speech. Gawin po natin. Ano po? So, yung pong mga nauna at magkama ay narito kay Crowd 1 na naging successful. Yan po yung mga ating tingnan. Follow their footprints, yung bakas. At I know and I believe kaya-kaya din po natin gawin kung ano po yung pinagdaanan nila. No? And I believe kung ano po yung pinagdaanan nila, ninyo ngayon, pinagdaanan din po nila. Ano po? Lahat po yan dinaanan nila. Kung kayo napupuyat, napapagod, napapaos, na-reject, na-discourage, yun din po yung pinagdaanan. Parehas din po. Ano? Pero nagpatuloy. Ang importante po tayo nagpapatuloy. Ano? So, yun po yung ating next move. And of course, if you want to achieve your success, don't doubt your dreams. Always, sabi nga po, kahit kayo nakapikit, ay inyo pong anuhin yung inyong mga pangarap. Ano? Kasi kahit po anong edad natin ngayon, ano bang estado din natin ngayon, kung ano po yung inyong pinangarap noon, yun pa rin po yung ating ituloy ngayon. And I'm sure 100% makukuha po natin yan. And I believe, kaya-kaya po natin yan gawin. Ano? Ayan. So ito po yung talagang masakit, pero minsan nagiging senaryo natin kapag tayo mga tumatanda na walang pera, pinagpapasapasahan. And I believe na walang makakaranas nito sa ating mga crowders. And lahat po tayo ay pag-aagaw-agawan. Ayan. So, ayan, isa po ito sa talagang napakasakit na senaryo and kakaawa, kung iisipin. Pero, sabi nga po, ang mga Pilipino, ayan ay mga, ay family in touch. Pero kung minsan, dahil sa kahirapan,
ay nangyayari rin po. So, we need to change yung ating buhay. We need to change your future. We need to change kung ano po yung pananaw natin ngayon. So, lahat po tayo tumatanda. Lahat ng mga nanay natin tumatanda. Mga magulang natin tumatanda. So, we have to make an action now to change kung ano po yung future. Yung future po ng bawat isa, nasa inyo pong mga kamay. Nasa ating mga kamay. Wag po nating i-hold sa inyong mga kamay. Kung nakita nyo na po sa inyong mga kamay, and hold it tight. Wag po nating hayaang makawala. Yun po yung isang ating may iwan sa inyo. And through Crowd 1, impossible is nothing. Ayan. So, maraming salamat po sa inyong pag-attend dito sa ating presentation, and salamat po sa bawat isa na naririto sa loob, and ako po ang inyong speaker for today, at alam ko na lahat po ng ating ikangay narito sa loob ay may napulot na ikangay natutunan ngayong araw na ito, and of course ay kami po na naririto ng mga leaders ninyo ay patuloy na gumagabay sa inyo, tutulungan kayo, at of course ay kailangan lang po namin na kayo din po ay yung magpatulong sa amin. Hindi po namin kayo mahihipo lahat isa-isa. Hindi po namin kayo ma-follow up isa-isa kasi hindi po natin ay kilala ang bawat isa. Bakit kayo na po yung mag-initiative na tulungan po ang inyong mga sarili. Kung kayo po ay may gustong itanong, i-message po natin sa ating mga leaders, sa ating mga upline, sa inyong mga nag-invite sa atin. And we are willing to help you sa lahat po na naririto. And I hope na lahat po tayo ay makita po namin kayo, see you on top. Kami po ay natutuwa, siyempre sa inyong lahat na naririto, na of course na, sabi nga po ay, tayo po dito ay hindi lang po pera-pera. We are here to change your life, at tulungan po natin kayo, sa bawat isa na naririto. And yung po aming sinasabi ng aming na 01, 02, yun po ay nararanasan namin. And I believe na gusto po rin natin na kayo bawat isa ay maranasan din po natin kung ano po yung nararanasan namin. Maliit mo yan, malaking bagay, ayan po ay ating pagtulong-tulungan. So God bless po sa inyong lahat, and kung may mga questions po sa ating mga bago ngayon, sa ating mga guests, you are welcome to ask. And of course, I want to to welcome Ma'am Alfredo Mitua. Yan, she's here, sister po ba ito? Isa po sila sa aming leaders ngayon dyan sa Baguio. Grabe yun. Welcome po, ma'am. And sa kanilang team, and of course sa mga team ni aming webinar kahapon with Ma'am Daisy. Ayan, Garcia, nandito rin sila, nakita ko. And of course, kina Ma'am Corazon na ating mga leaders. And of course, sa lahat ng mga leaders, Team Victorious, Team Warriors, Team Amor, Team Barcelona, Team Sir Eddie, kina Ma'am Team Cyprus, ayan, Team pa ba yung narito? Team lahat po, Team Italy, Team ni Sir Eddie, Coach Danny, ayan, Ma'am London, Singapore, ayan. Sa lahat po nang narito sa loob, so welcome po tayong lahat, and congratulations. Ayan, Coach Lee, pwede po pasambot? Iinom muna. Alright, ayun. So maraming salamat sa iyo, Coach Rhea. Very clear ang ating explanation ng ating business. So ngayon po ay sa mga guests po na nandito sa loob, if you have some questions, wag po kayong mahihiya na mag-raise ng hands talaga. Mag-raise ng hand para po magtanong. Sabi nga po, walang masamang magtanong, para lang po yung pag maliligaw, kailangan na makita mo yung landas na tatahakin mo, kailangan mong magtanong. So kung gusto mong maging successful dito, kailangan meron kang seeker's mindset. Dapat mahilig kang magtanong. Tama po. So dapat po ay nilista po natin yung mga gusto nyong itanong, and sa mga guests po ngayong hapon, hindi na po natin isa-isahin niya, advice ko lang po sa inyo, kung feeling nyo po may malaki pong maitulong ang Crowd 1, katulad po ng naging feeling namin, malaki yung maitulong ni Crowd 1, wag nyo pong patagalin, wag nyo pong palampasin, because may kasabihan po tayo, the opportunity knocks once, isang beses lang po yan kumatok sa atin. So hindi po kayo dinala dito ng inyong mga sponsor na mga nag-invite po sa inyo para pagkatirahan kayo, kundi
dinala po kayo dito para tulungan po tayo na mabago ang buhay ng bawat isa. No? So kung ngayon maganda ang buhay mo, nabago na ang buhay mo, or meron ka, ayan, I mean, kung meron ka sa buhay ngayon, huwag mo pa rin pakawalan. Bakit? It's because of your mouth, it's because of you. Marami ka pong masisyaran, marami ka pong mababahaginan ng pagkakataon na mabago ang buhay. Baka po yung kamag-anak mo, kakilala mo, kaibigan mo, ka-Facebook mo, it's because isinare mo po yung opportunity, hindi mo po pinagdamot, ay nabago po ang buhay nila. So yun lang po ang ating gagawin dito, na magbahagi, mag-share, magbahagi, mag-share. Never stop to share this life-changing opportunity. So yun po ang pinaka-the best lang po natin gagawin dito. Of course, aaralin po natin yung business. Yun po ang maganda sa negosyo natin. It doesn't matter who you are, ano mang edad mo, ano man ang tinapos mo, ano man ang estado mo sa buhay, hindi po natin yan tinitingnan. No po, pantay-pantay po tayo dito. Kay engineer ka, kay tambay ka, tama, kay teacher ka, pag kumita ka sa crowd 1, tinabaho mo, parehas ang proseso, parehas lang din po ang pagdadaanan natin. Wala kang ibang kapupuntahan, kundi kumita ka ng euro kay crowd 1. Tama po? Kaya po sabi, katulad po ng sinasabi na ni Ma'am Rhea, no, isang team po tayo dito, one heart and one family, no. Iisa po ang layunin po natin, iisa po ang mission po natin. Tama po? So, sa mga guests po natin today, thank you so much for listening. Ayan, ang suggestion ko po, when you sleep, mamaya po, just pray and keep on praying. Itanong mo yan kay God kung ito ba ay para sa'yo. No? Sabi nga po dun sa next move, know your why, know your deepest why. So kung nasagot mo yun sa iyong sarili, mamaya po ipag-pray nyo po yung opportunity. Wag niyo pong tingnan kung saan ka kukuha ng 6,000 or 18,000 or 48,000. Ang importante, gusto mo yung gagawin mo. Tama po? Kasi ang pera, mabilis lang yan i-provide kung gusto mo talaga. Kung gusto mong may mabago ka sa buhay mo, 6,000 is a minimal amount or napakaliit po na pera niyan. I mean, hindi naman minamaliit natin, kundi kung i-compare po natin yan dun sa mga businesses outside na mga traditional business, definitely napakaliit po ng 6,000 pesos. Tama po. And sa ngayon, in our situation, magbigay ka ng isang company or ng isang negosyo na kaya pong magbukas or mag-open ng 6,000 pesos. Let me know, mag-join ako sa iyo. Tama po. But then in crowd 1, 6,000 hindi mo yung nakakahirap. But pwede mo yung ikayaman. Tama po. Ganyan lang po ang ginawa namin. Believe in God, believe in yourself, believe in your sponsor or in your coach, and believe in our company. Yung apat na yan, tandaan mo lang. So kung may paniniwala ka na mangyayari din sa iyo yung nangyayari sa kanila at nangyayari sa amin, just go on, just focus in your goal. Tama? I-focus mo lang. Huwag kang palingon-lingon sa kaliwat kanan. Focus ka lang. Tama po? Sundin mo lang yung yapak kung sino man yung nag-invite sa'yo. Sundin mo lang sila. Kung lumilipad sila, lumipad ka. Kung natutulog sila, lumipad ka pa rin. Huwag kang gumala. Tama? Kasi kung lumilipad sila, o kung natutulog sila, o lumipad ka para to make off ka. Tama? Kasi, once again, like I always said, the road to success starts with you, not other people, or not even me, or not even your uplines or your coach. Tama po, hindi yan po magsisimula sa kanila. Magsisimula po yan sa'yo. Tama po, lahat ng goal mo sa buhay, lahat ng big dreams mo, hindi yan mo makukuha ng dahil sa ibang tao, kundi yan po ay makukuha ng dahil sa'yo. Tama? Magsisimula po yan sa'yo. So, anong gagawin mo? All you have to do, okay, learn the business, aralin mo yung negosyo, tama? Apply the GLLA, good learning and listening attitude. Tama po. So, this is the business of relationshiping, okay? A business of attitude, no? So, kahit gano'n ka kagaling, pag may problema sa pag-uugali mo, sisemplang at sisemplang ka pababa. Tama po, hindi ko po kayo inaano ha. Ayun po ay part of our trainings. No po? So, kung mabait ka, mas babait ka pa dito. Joke lang. Yun, so, do it with, be professionally natin na gagawin, be professional, mali yung term ko, na gagawin po natin yung negosyo. Tama po? Simulan mo ng tama para magkaroon ka ng resulta na tama. Tama po?
So, yun lang po yung gagawin natin. Like I always said, magkaroon ka lang ng seeker's mindset. No? Pag di mo alam, magtanong ka. Pag di mo alam, mag-aral ka. Tandaan nyo guys, walang estudyanteng graduate ng college na hindi nag-aral. Walang nag-graduate ng elementary na hindi po nag-aral. Tama po, lahat ng bagay pinag-aaralan. Huwag nyo pong itanim sa isip mo na hindi ko to kaya kasi hindi ako magaling. No. Even yun pong mga Nigerian po na friend natin dyan na hindi marunong, hindi nagsasalita or hindi nakakapakinig. Pero bakit nagagawa ang crowd one? That's our challenge. Tama? So kung nagagawa nila, if they can, I believe you can. Tama? I believe we can. Tama? Kaya natin. Kung kinaya po nila, imposibleng hindi mo kayanin. Ano ang kailangan gawin? Learn the business. Yun po ang importante. Aralin mo yung negosyo. Ako po nung pumasok, hindi ko po alam ito. Hindi rin po ako marunong magsalita ng ganito, no? Baka sabihin nyo, ay galing naman yun kasi marunong naman siya. No. Sabi ko nga po, lahat ng bagay na papag-aralan. So ako po ay mahiyain din po natin. Na-develop lang din po ito. Bakit? Tumanin po kasi sa isipan ko na kapag makapal ang mukha mo, kakapal ang bulsa mo. Tama, tandaan niyo yun, ha? Pag makapal ang mukha mo, kakapal ang bulsa mo. Tama po? Kasi baka mamaya, nahihiya ka kausapin yung katabi mo, prospect na pala yun. Diba? So, dahil may pride ka, dahil nahihiya ka, kasi yung pride po ay kapatid ng nahihiya. Tama po? So, yun. Nawala yung target mo, nawala yung prospect mo, kasi nga, nahihiya ka. Tama po? Basta, huwag kang mahiya. Wala ka namang ginagawang tama. Joke lang. Huwag kang mahiya. Huwag po tayong mahiya. Okay? Hanggat wala po tayong tinatapahang tao, huwag tayong mahiya. Ang isinishare po natin ay a good opportunity na makakapagpabago po ng buhay ng bawat isa. Ayan, so sinare ko na rin po yung aking testimony, no? Marami pong nakakapakinig na bago, no? So hindi pa po ako kakilala. Once again, I'm Coach Lee. Ayan, so pasensya na po kayo, hindi ako prepare ngayon. Biglaan ito. Yan, and Manager 1 in Crowd 1, yan. Narating ko po yung Manager and going to Manager 2, yan na po yung tinatrabaho ko ngayon. Tulad nyo din po kung ano yung nangyayari sa inyo ngayon, kung ano yung nare-reject na ngayon, lahat po yung pinagdaanan namin. Parehas lang po tayo, it's the same. Na yung obstacles na pinagdadaanan mo ngayon, pinagdadaanan din namin. Na so, yung risk, sabi nga po, dapat risk taker ka. So, lahat ng pwedeng mangyari, tanggapin lang natin, i-accept lang natin, no? So, being a risk taker, no? So, ganoon lang naman. Katulad nung nakikita ko doon sa likod ni Sir Loreto na dahon or puno. Yeah, di ba, Sir Loreto, yung kanyang background, di ba? So, parang puno lang din po ito, no? So, paano ba natin aalagaan yung negosyo? So, paano ba aalagaan yung puno? So ang puno, bago yan lumago, no, bago yan lumaki, didiligan mo yan, di ba? Aalagaan mo yan, gagahukan mo yan with, sabi nga, with loving care, di ba? So ganun po ang puno, di ba? So pinapatibay mo yung ugat. Okay? Ang una po dyan, pinapatibay yung ugat, hindi yung dahon, hindi yung sanga. Tama yung ugat, kasi yung ugat po ang pundasyon. Kita nyo, pag natumbay ng bagyo, wala na. Diba? So, dapat ang patibayan natin dito yung ugat, no? So, ugat, sino yung ugat para sa atin? Tama po, ano yung deepest way mo? Palalimin mo yung deepest way mo, patibayin mo yung sarili mo, equip yourself. Tama? So, paano mo patitibayin yung sarili mo? Sabi nga po ni Coach Rhea kanina, aralin mo. Yung learnings na makukuha mo dito, you can use in all aspects. Okay? Kahit di ka mag-crowd 1, yung natutunan mo dito, pwede mo yung i-apply sa buhay mo, sa pamilya mo, sa sarili mo, and sa lahat, sa negosyo. Diba? Kaya pag may training, sabi nga ni Coach Rhea, attend ka lang, click mo lang yung link. Yan, tama yan. Kahit nag-drive si Sir Albert, sige lang, pakinig ka lang. Kasi yung maririnig mo dito, actually yung trainings na naririnig mo po dito, sa iba po may bayad pa yan. Sa labas po binabayaran yan. A lot of trainings na umattend po ako with John Talog, with Coach Clarissa Kalingasan, with other international trainings. May bayad po yan. Diba? Nagbayad pa po kami dyan. Kumbaga to equip ourselves na po, na kumbaga at least may maintindihan tayo anong ibig sabihin being entrepreneur, being is ano yung pagiging negosyante po natin, di ba? So, yun, kaya yung mga trainings po natin dito,
ano po ito, it's really help or big help for us. Ayun po, kaya pag may training, sige lang. Pag sabi nga po, pag may training, drop everything. Yan po lagi ang akin ding, lagi pong aking nire-remind sa team, sa aking team with my victorious team na masisipag, pag may training, drop everything. Kasi po, yan yung magpapatibay sa'yo. Okay, pag may presentation, attend ka. Bakit? Yan yung magpapa-energize sa'yo. Tama po kung medyo nawawala ka, medyo nawawala ka sa, mo yun, sa timpla, medyo lumalayo ka ng linya, attend ka ng training, ma-energize ka. Parang cellphone lang din yan. Pag nalobat, ano gagawin mo? I-charge mo. Lalagay mo ng battery. Tama? So, ang tao, ganun din. Napuyat tao, itulog mo. Next day, okay ka na, makakahataw ka na ulit. Diba? Medyo medyo napapagod ka, mag-me time ka, o mag-mall ka, kumain ka sa labas, mag-banding kayo ng team, yun yung me time na kailangan. I-reward mo din yung sarili mo. Tama po. Although minsan, sa sarili ko, aminin ko po, minsan lumalampas din tayo, nagiging na tayo, na-absorb na natin yung, kumbaga, napapabayaan na din yung pagtulog, laging kulang, ganyan. But then, meron naman tayong pang-support dyan. So, a lot of supplements na iniinom tayo dyan para pangalagaan din po natin yung sarili. Kailangan balance tayo. And actually, bago uli ako sumalang dito, pinapagalitan po ako ni Coach Munyot dahil ako po ay nagsasayaw bago po ako ulit sumalang. I see to it na everyday po ay medyo pinapawisan tayo kasi always na po sa webinar, nakaupo lang tayo. So, kailangan balance tayo, no? Yan. So, share lang yun sa akin. Anyway, so yun po, in a matter of ilang months po, ilang rank po yung pinagdaanan natin. Team leader 1, 2, 3, coordinator 1, 2, 3, and then yun, manager 1, going to manager 2. And looking forward na marating po yung, syempre po, yung ating mga iniidolo, si Coach Eddie, si Coach Rhea, si Coach Junel, si Coach Risa, no? Na mga director na po, and syempre po, I declare and I claim it this year. Hindi ako papayag na yung next Christmas ko ay mas masalana pa. Diba? So, yun. Thank you so much, Lord. I always grateful and thankful na nakilala ko po itong company na ito. And I'm always say thank you to my coach, Coach Risa and Coach Rhea na hindi sila pumayag na hindi po kami isama sa negosyo na ito. And syempre ako po, hindi rin po ako pumayag na hindi po isama din yung family ko, no? And yung mga mahal ko sa buhay na nasa paligid ko. So yun lang po ang ating gagawin dito, no? I-absorb mo lang, i-embrace mo lang po ang ginagawa sa Crowd 1, and then i-share mo po yan sa mga taong nasa paligid mo. Yung kay mo sa buhay, kapatid, kakilala, kaibigan, ka-chat, ka-text, lahat ng kay mo, balikan mo lang yan. And i-ready mo yung sarili mo, maybe yung boyfriend mo, maybe yung husband mo, maybe yung wife mo, yung pinsan mo, yung ka-text mo, or kung sino man, maybe sila po yung mga mahal mo sa buhay na minsan po ay mag-negative pa po sa'yo. Don't mind them. Kung ayaw nila, okay, go. Tama? Someone will join, someone will not join. So what next? Dapat ganun tayo. Dapat ganun yung natin. Ganun yung attitude natin. Hindi ba, si Kumar, hindi naman nag-join. Ayoko na, nakakapagod, di ba? Ayun, wala na. Paano na yung dreams mo? Paano na yung sinasabi mong deepest why para sa anak mo? Paano na yung sinasabi mong deepest why para sa sarili mo? Paano na yung deepest why na sinasabi mo para sa parents mo? Tama po? So, whatever it takes dapat. Hindi po yung, ito yung link, guys, attend kayo ng meeting, attend kayo ng presentation. I'll try po, coach. No, hindi ko tinatanggap yung mga sagot na gano'n. Diba? Bakit I'll try? 50-50 yun eh. Diba? Dapat whatever it takes. Okay, coach, whatever it takes, attend po ako. Yan. Yun yung mga payaman. Yun yung mga positive attraction. But whatever it takes lagi, kumusta kayo? Coach, whatever it takes, dapat may pain ako today. Okay? Sabi ko nga po, word of mouth, dapat sa'yo pa lang nag-uumpisa ka na. Sa sarili mo, sa bibig mo. Diba? Pag naglatag ka, payin ito dapat, payin ito, pass 5 ito, pass 5 ito. Diba? So, dapat ganun yung energy mo. Diba? Always mong kiniklaim, always mong ina-attract. Pag sinabi mong gustong sasakyan, anong kulay, anong brand? Dapat be specific at dapat may time bound ka hanggang kailan yung goal mo. Gusto ko ng bahay. Diba? This year, gusto ko ng bahay at sasakyan. O diba?
Kini-claim ko na yan. Dinideclare ko yan. Yun yung power attraction. Tama po? So, yun. Maraming salamat po at sa patuloy niyo pong pakikinig, ang inyo pong lingkod. Ayan, ako po ay nag-share na din kasi biglaan din po, wala akong maisip na tawagin. But then right now, marami tayong bago. Gusto ko pong tawagin. I hope ito po ay I'm sure makaka-inspire sa ating lahat. And always po na pag siya ay nag-share ay talaga naman pong nakaka-inspire. And even me, ako po ay sobrang inspire sa kanya dahil yung attitude niya, yung sabihin natin na yung initiative po na always there, wala siyang no, always siyang yes upline. Kasi grabe talaga. No? So, yun, thank you so much for this chance na mag-share po sa inyo. Although yung iba po ay ako po ay parati namang naririnig na ako po ay parati nang napapakinggan, but then yun nga po may mga bago po tayong nakikinig, no, and wag niyo pong palampasin, guys. Wag niyo pong palampasin. Alam ko po, the same reason wala po tayong pang-join, same reason wala akong 6,000 pesos, but then iluhod mo lang yan kay Lord. Bibigyan ka ng pang-join, bibigyan ka ng pang-umpisa. Okay? Bigyan ko lang po kayo ng sample. Let's say mayroong emergency, mayroong nagkaroon ng problema, di ba? So, yung emergency na ito, di ba, gagawan mo ng paraan kasi kailangan. Tama po. So, isipin mo lang na yung emergency, ito yung pangarap mo. Okay? So, yung pangarap ko na yan, isipin mo na yun yung emergency. For sure, magagawan mo to ng paraan. Okay? Ayan. So, maraming salamat po and talaga pong grabe po. Yun lang po talaga masasabi ko. Grabe. Malaki po ang naitulong po talaga ng company na to. And kitang-kita naman po, 22 millions na po yung members. So, hindi na po tayo nagtataka na ganun kaganda po yung company. So, tandaan niyo lang po, huwag niyo pong paniwalaan ang mga taong nasa paligid mo na wala namang alam sa negosyo na binadala mo. Tama po? Tandaan niyo po, hindi sila ang magbibigay ng pambili ng bigas, pambili ng pagkain mo. Tama po. So, wag po natin silang pakinggan. Follow your heart, do it with your heart, wholeheartedly, and with passion. Always be inspired na ginagawa mo yung business para maging inspiration ka rin sa iba. Okay po. Maraming salamat po muli. Ayan. So, medyo humaba na yung aking testimony. Yun lang, nakakatuwa lang po mag-share kasi malaking naitulong sa akin. So, ang sunod ko pong tatawagin, actually, hindi niya po ito alam. Hindi niya po alam na tatawagin ko siya. Ito naman po ay Boy Scout at lagi pong possible talaga na siya ay natatawag. Ayan, hindi po hadlang ang edad. Yan. Alam niyo na yun pag sinabi kong ganun. Siyempre po, I'm proud to say na part of my team, ayan, in Victorious team, and kapupromote lang po ng Team Lian, ng Coordinator 1, grabe yun. So, lagi niyang sinasabi, hindi hadlang ang edad at hindi hadlang ang pinag-aralan para marating mo ang iyong magandang kinabukasan. Napakasipag, napaka-humble, napakabait, grabe, napakadakilang ama, hindi ko na po pahabain, no other than, please welcome and a big of hands to our coach, Bubot Martinez, isang napakagaling ding speaker. Yan, Coach Bubot, nandyan ka ba? Pahingi naman po kami kahit 5 minutes na share. Coach Bubot? Yun! Grabe yun, nakita ko na yung ay, walang sound. Alright, wait lang kuya. Yun! Pwede na kuya. Tinanggal ko na ang mute. Hello po. Bigla akong kinabahan, Coach Lee. Bakit naman po? Tinablan ako ng kaba. Go! Magandang gabi po, magandang umaga, magandang hapon po kung saan man tayo naroroon. Mga kaibigan, sa hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si Manuel Martinez. Kuya Bubot po ang tawag ng karamihan sa akin. Akin lang po ikwento yung journey namin dito sa Cloud1, paano ako natuto, paano rin kami natulungan, at kunting kaalaman tungkol sa ating kumpanya. Una po,
Kwento ko po muna ang aking background. Ako po ay galing ng probinsya ng Davao Oriental. Malayong lugar po yun. Malapit na po sa Surigao, boundary po yun. Bulubunduking lugar po yun. Doon, ako rin po ay produkto ng mahirap na pamilya, kaya po ay hindi nakatapos ng high school. Ako po ay second year high school lang. Mga kaibigan, ngayong noong nakaraang kasagsagan po ng pandemic, kami po ni Mrs. dahil ako po ay wala ng trabaho, si Mrs. wala rin trabaho yung panahon na yun dahil sa kasagsagan nga ng pandemic, biglang nagpadala sa amin ng video tungkol sa kumpanyang ito. So, in short, sumali kami kahit hindi namin alam dahil sa tiwala lang dun sa nag-invite. Yung bang no choice kundi aralin mo rin. Mga kaibigan ko, ito masasabi ko, wala po akong alam sa gadget, wala po akong mahiyain. In short, wala akong alam. Pero wala ka nang magawa kung hindi aralin mo na nandito ka na. Mga kaibigan, ito masasabi ko, sa crowd 1 po, ang dami po nating matutunan kung ating aaralin. Alam niyo po, yung aking natutunan dito, yung aking naging kaibigan na kung saan-saang lugar, napakarami na po. Doon pa lang po, yung bang halaga ng 6,000 na aking pinuhunan dito ay bawing-bawi na po. Plus, kumikita rin kahit papano na natulungan namin yung aming graduating ng mga dalawa po nag-graduate sa amin sa college. Dito na po namin kinuha sa crowd 1, sa income na po namin dito. Although hindi naman kalakihan ng income namin, pero ang laking bagay po ang naitulong sa amin. So ganito mga kaibigan, kunting lang tungkol sa ating kumpanya. Kung ating aralin mga kaibigan, walang ibang multi-level marketing na company na mayroon pong tinatawag na third party. Karamihan yun, between sa member at sa company lang umiikot yung business. Tingnan nyo mga kaibigan, kaano kaganda si Crowd 1. Nagkaroon tayo ng third party. Ngayon yung third party na yun, yung 4 na malalaki na kumpanya na yun, ang income ng kumpanya na yun, nagkaroon ng kabahagi si Crowd 1. Yun dahil mayroon yung ating company, nagkakaroon din tayo ng kabahagi roon. Alam mo mga kaibigan ko, kung titingnan natin, maliit lang yun. Pero, pag nag-effort po tayo, gumawa tayo ng maganda, tama ang ating ginagawa, at marami tayong naipasok na ating kapartner na business, lalaki rin din. Malaki din yun kung ating matatanggap doon. Ganun po ang kagandahan. Pangalawa, mga kaibigan, wala kang nakita rin ng network company na tulad sa atin na yung ating CEO at ang ating founder, monthly po, tuwing event, nandiyan. Sa karamihan po ng mga networking company, maririnig mo lang yung mga pangalan ng mga may-ari o mga CEO o yung founder, pero sa totoo hindi mo sila makikita. Pero dito sa atin mga kaibigan, monthly po yan, nandiyan nakikita natin. So, nagpapakita talaga ng ating kumpanya, sincero talaga pagtulong sa atin. Pangatlo, magagaling po ang ating CEO. Yung namumuno sa atin po, ay mga genius na tao, sinamahan din po na maka-Diyos na puso. Nagsabay po yung dalawa. Pansin mo, dito sa atin, marami tayong mga pastor, bago tayo mag-umpisa, tumatawag tayo sa Panginoon. Bago tayo magtatapos, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. So mga kaibigan ko, lalo na sa mga guests ngayon na hindi pa napasali sa kumpanyang ito, ito na po ang pagkakataon natin. 2 taon pa lang ang kumpanya natin, tayo po ay 21 million na po. Ngayon, pag kayo ay sumali ngayon, kasama pa kayo doon sa pioneer dahil bago pa lang din kayo. Yung mga nauuna sa atin, wala pa pong 1 taon. So, kung sasali kayo, hindi tayo nagkakalayo. Doon sa atin din mga grand upline, hindi rin tayo nagkakalayo. So, tara na, pasok na po tayo. Gawin natin ng tama, aralin natin, pakinggan natin lahat ang mga tinuturo po sa atin. Yan lang po. Maraming salamat. Kuya Bubot po. Shirley. Ayan. So, thank you so much, Coach Bubot. Grabe yun. Diba? Isang malupit na speaker at kapopromote lang as
Coordinator 1. Grabe yun. 2 hakbang na lang at manager na siya. And I'm happy to say din, yung kanyang upline, yung kanyang wife po, ay Coordinator 3 na. So, isang hakbang going to Manager 1. Yon, grabe. So, ang kasabihan, pag may tiyaga, may nilaga. Di ba po? Pag may sinuksok, may madurukot. Kaya lang, pag kinain ng pusa, yun, doon tayo may problema. Joke lang. Ayan. So, our next share, hindi ko po patatagalin kasi baka po ano yung oras niya dahil may trabaho. Ano. So, ito po ay talagang umarangkada din ano po dahil masipag na tao base sa kaunting panahon na nakilala ko po siya no, and always nagla-live. Nakikita ko po yung ginagawa niya, yung trabaho niya, and nakikita ko yung improvement niya. Sabi ko, grabe, may kapupuntahan ng tao na to, no? So, syempre, OFW po ito, ano, at hindi ko man po alam pa yung ibang background niya, no? Siya na po ang magsabi ng iba, no? OFW from Saudi or I don't know kung Jeddah o Saudi, bahala na siya mag-aral. Sorry hindi ko kasi alam pa yung background niya. And ang masasabi ko lang po ay napakasipag na tao, no? And sa ngayon po ay team leader na din ng team, and at the same time po ay marami na din so far na na-inspire sa kanya na ginagawa yung negosyo, and tinutuloy-tuloy niya yung negosyo po. Ayun, so no other than tawagin ko po ang malupit na soon na magiging speaker din. Ayan, no other than Coach Orly Carimpong. Ay, sorry. Wait. Alright. Go ahead, sir. Ayun, crowd morning, crowd evening, and magandang buhay mga kapamilya, no? Kapuso kong dito sa ating Team Europe International. Ba't nawala? Naririnig niyo po ako? Go ahead, sir. Opo, clear and okay. Pakilala po ako. Ako po si Orly Carimpong, OFW dito sa Jeddah. Isa rin po akong basketball referee. At i-share ko lang po kung paano ako sumali or napasama dito sa Crowd 1. Paikliin ko na lang po, no? Nag-join po ako lang last June 2020. Pero natulog po ako ng 5 buwan. Ngayon, 5 tama, June, July, August, September, October. Yun, bumalik po ako ng October. Pagbalik ko po, sinagad ko na agad kung ano yung promo. Kinuha ko na po siya para ibig ko sabihin, nandito na rin lang ako, wala nang atrasan, so tuloy-tuloyin ko na, no? Pero ipinagdasal ko po ito, sabi nga po ng mga apply natin, lagi po natin ipagdasal kung ano yung gagawin natin. So binigyan po ni Lord ng counting financial assistance, no? So sinagad ko po yung promotion kahit na alam ko nagsisimula pa lang ako. Pero dumating po yung point na dumating yung point na gusto ko ring mag-give up kung na kasi parang ang hirap-hirap. Pero sabi ng mga upline, huwag kang susuko, tuloy-tuloy lang. So kaya nga narito pa rin po ako sa inyong harapan at nagsasalita at magbigay ng konting inspiration sa mga bago, no? Talaga pong napakaganda kasi ni Crowd1 kasi yung promise ni Crowd1, hindi mo siya makikita sa ibang company. Doon po sa mga bago na ka-join pa lang, huwag niyong isipin na napakahirap mag-invite. Kasi ang una pong natin gawin is acceptance. I-accept po natin kung magkakaroon tayo ng rejection. Yan po ang pinakauna, no? Yung iba kasi sinasabi, ang hirap naman mag-invite. Hindi po mahirap mag-invite. Ang mahirap po ay yung i-accept natin sa sarili natin na baka tayo ay ma-reject. Diba? Pag natanggap po natin yung rejection, napakadali na po ng pag-i-invite. Ngayon, huwag po tayong mamimilit, no, ng mga prospect natin. Tapos alamin po natin kung ano yung mga objection nila sa sarili nila, no. Tapos karoon po tayo ng tinatawag na the ALE formula. So alam ko na-discuss na rin ito ni Sir Lipi, pero ulitin ko lang po yung kung ano itong formula na to. Ang una po natin gagawin is ask. Yan po yung A. Ang pagtatanong din sa mga prospect natin kung ano yung objection nila. Ngayon, pag narinig natin kung ano yung mga dahilan nila, kung bakit parang nagdadoubt silang sumali sa Crowd1 or doon sa pag-iimbita nyo sa kanila,
madali po nating may explain sa kanila, no, yung mga negative thought ng mga prospect natin. And number 2 is to listen, no? Pagkatapos natin silang tanungin kung ano ba yung mga objection nila, makinig po tayo sa kanilang mga objection para malaman natin kung ano yung susunod nating gagawin para makumbinsin natin yung mga prospect natin, no? At number 3, yung letter E is educate. So, kailangan po nating sagutin kung ano yung mga objection nila. Tapos, halimbawa po, sasabihin nila sa atin, yan ba yung pyramiding? Tapos, isasagot natin, anong ibig nyo sabihin? Yung bang scam? Yung parang ganun na madali nating masasagot kung ano yung mga tinatanong nila. So, yun po yung aking ma-share. At inulit ko po doon sa mga bago, wag po tayong titigil, no? Wag po nating isipin na hindi natin kaya. Always pray to God, and then ask our upline kung sino po yung nag-invite. Kung mayroon po kayong katanungan sa isip nyo, i-vocal nyo po sa mga taong maaaring tumulong. Nandito po ang Team Europe at pwede po silang magbigay ng support, no? Tapos, nandiyan po yung ating magagaling na coaches and speaker. So, yun lang po, Sir Lee. Thank you very much kasi sinimantala ko lang po yung pagkakataon kasi may duty pa po ako. Alright, ayan, thank you so much, Coach Sir Lee, sir, I will, ano na rin po, grab this opportunity to thank you. Thank you, Sir Lee. Thank you, Ma'am Monette. Saka po si Ma'am Lynn, saka si Ma'am Risa. Doon po sa support na ibinigay niyo doon kay Baby. Salamat daw po sa amin ng tao. You're welcome po. Thank you very much. God bless you all po. Thank you. Thank you. You're welcome po. But then, grab na rin natin yung opportunity. I'm sure makakatulong ito sa mga ka-team po namin dyan na gusto magpaabot ng tulong din sa Baby. Pamangkin po ito ni Coach Erliana. Tama po ba ako, sir? Pamangkin mo siya? Pamangkin mo, sir? Bali, ano lang po. Bali sir, anak po siya ng kabrad ko. Okay. So, Sila po yung grupo na gusto kong i-share nitong negosyo. Kumbaga, marami na pong nagtatanong sa akin about this business. alright. So, yun po, meron po tayo sa GC, yung pinadala ni Sir Orly na contact number, GCash, or may pangalan po na pwede tayo mag-send sa kanya. So, yun. Thank you so much, Coach Ernie. Ayan, alright. Okay, tatawagan sana ako kaya lang medyo may problema sa lalamunan. Yun! So, ngayon po ay tawag pa ako ng isa. Gusto niyo pa ba ng isa? Kasi may nabasa pala akong question dito bago ko tawagin yung isang. Yan. Okay, teka po. Aha! And syempre po, shout out po sa ating lahat ng guests na nasa loob. Sa may mga guests man tayo dyan. Shout out po. Huwag po mahiya. Mag-chat box po. Kung mahiyang magsalita, pwede po mag-chat po sa ating chat box para magtanong nyo. So, shout out sa lahat ng guests. So, shout out to Ma'am Marivic Murla. Ayan, from Qatar. Ito po ay guest ni Sir Anjul Pocot. Yan. So, welcome ma'am, welcome. If you have some concern or questions, don't hesitate to ask po pwede po kayo mag-chat sa akin or let me know, mag-PM po kayo sa akin or kay Sir Aljul or dito po sa chat box or kung sino man po guest na nandito sa loob. You can chat po dyan sa ating chat box. And meron pong question po dito si Ma'am Carmi Mwandin. Yan. Paano nyo po naabot yung status nyo sa ngayon? Paano po kayo naka-invite ng mga downline? Ma'am, pwede ko bang i-clear ito? Sino po ba ang tinatanong nyo? Ako po ba o si Sir Bubot or kung sino man po bang tinatanong nyo? Anyway, kung kanino man po itong tanong, kung kanino man po ang tinatanong nyo kung bakit naaabot yung rank, no? Alright? Paano mo po naabot yung status nyo? So, yun nga po katulad ng sinasabi namin, katulad ng sinabi ni Sir Bubot, no? Hanapin lang po natin, ma'am, yung tamang tao, no? Tamang tao na pwede po nating pag-sharean po ng negosyo. Na kasi hindi lahat po ng nakakausap natin ay bukas po ang puso at
kaisipan sa paggawa ng ganitong negosyo. Ano po, wag po nating pilitin yung ayaw kasi unang-una pag ayaw po ang tao, hindi rin po magsasucceed yan. Tama po, dapat po ay it comes from your heart. Tama po, dapat ini-enjoy niya yung ginagawa niya. So tulad po nito, ini-enjoy lang natin yung ginagawa natin. Ini-enjoy natin na tumulong sa kapwa, ini-enjoy natin tumulong sa team, sa lahat. Tama po? So ganun lang, wag po kayo ma-stress kung bakit wala ka pang makuha. It's because meron yan, may process po yan. Baka kailangan mo pang aralin kung paano ba ang tamang pag-invite, paano ba ang tamang pag-post sa Facebook. Yan, pinag-aaralan lahat po yan, ma'am. No? So, tanungin mo po yung iyong coach, tanungin mo po yung uplines mo kung sino man nag-invite sa'yo. Ano ba yung tamang sikreto? Ano ba yung proseso? Kaya nga po, sabi ko kanina, dapat willing ka lang to learn. It's because the more you learn, the more you earn. Tama po? So, yun po ang sikreto sa ganitong nature ng business. Alamin mo lang kung paano. Alright? So, kung yan, sige, Ma'am Carmi, you're welcome po. Patuloy lang po nating aralin, yun po ang sikreto dito. Aralin mo lang yung business, and then sabi nga po, kung alam mo na yung business, you can share it to your friends or someone na gusto rin po yung negosyo. Kasi hindi ka makakapag-share kung hindi mo pa alam. Laging nandun yung nahihiya ka kasi hindi mo pa alam. So, ang sikreto, alamin mo. Tama po. So, ang sikreto, umattend ka ng mga ganito pong webinars, mga trainings para mas naiintindihan po natin yung flow ng business. Tama po. Kasi, pag alam mo na yung business, kahit pikit ka, anumang tanong, masasagot mo. Tama po. So, para lang din po yan sa pagtitimpla ng banana Q. So, pag nagtanong, ano ba ang ingredients nito, dapat alam mo kung saan ba ito luto, sa tubig ba o sa mantika. Tama po, para bumili kasi merong ayaw sa mantika, meron namang gusto ay sa tubig. So kung alam mo yung ingredients na nangyari dun sa banana Q mo, mabibentahan mo siya. Tama po ba ako? So yun po ang isang sikreto kung bakit mo makukuha ang isang tao. Tama po. Tama yung sinabi ni Sir kanina dun sa mga tips. O yan, may tips pa si Coach Carly, diba? Yan, so may mga tips. Ano ba yung mga tips? I-apply lang natin yung form. Ito po ay doon sa paano makakakuha ng member. Paano daw po makaka-invite ng mga downline. So, wag po agad crowd one. Okay? Magkaroon po tayo ng curiosity. Ayan, may kasama na po itong training, no? May curiosity. Ano ba yung curiosity? Kunwari, nagkakumustahan kayo ng ng friend mo. Katulad ko po, for example, for how many years hindi po kami nagkakausap ng aking malapit na kaibigan, which is my best friend po nung college. Siya po yung dahilan kung bakit nakapasok ako dun sa trabaho ko sa bangko, and then nagkausap kaming muli. So wala po ako munang sinabi. So it's because nagpo-post po ako ng mga everyday happenings in my life or everyday routine po natin na pinopost ko sa Facebook. No? So, makikurious siya, ano ba ginagawa mo? Ano ba yung negosyo na ginagawa mo? And then, hindi ko po agad sinasabi sa conversation po namin, kailangan anuhin mo siya pa-excite mo siya. Huwag mong sabihin, basta friend, makinig ka lang, may isi-share ako sa'yo, napakaganda. O, kumusta na ba ang work mo? I-apply mo yung form. Ano yung form? FORM. Okay, tanong mo yung family mo, ilan na ba anak mo? O, kumusta naman ang husband mo? Kumusta naman ang family mo? Nasaan kayo nakatira? Okay, kwentuhin mo lahat yun. So, after nun, okay, napagpulungan niyo yung family, i-apply mo, itanong mo na, kumusta naman ang work mo? Buti ka pa manager ka na ata, buti ka pa general manager ka na ata. Ganun yung mga banat, di ba? O, babalik din yan sa'yo. Ikaw nga dyan, nakikita ko sa mga posts, etc., di ba? So, babalikan ka niyan. Which is ito nga, kaya nga isinishare ko sa'yo, di ba? Gusto ko din malaman mo, not to pushing you or motivating you to join sa ano man ang ginagawa ko. Just to share anong meron dun sa ginagawa ko. Dahil, I'm sure darating yung time, mapapagod at mapapagod ang katawang lupa mo. Mark my word. Tama po? Tama? Sa mga OFW, mapapagod at mapapagod ang mga katawang lupa natin. Tama? So, pag narinig nyo yun, pagod na nga ako gusto ko na nga mag-resign, nakaka-stress, ang lahat, di ba? Nakukwento na yan. So, mahuhuli mo na yung loob mo. Hindi, alam mo ba, Fred, may nakita ko crowd one, grabe, ang ganda, euro, ay, di ba? Wala nang excitement, sinabi mo na, dinaldal mo na lahat, di ba? So, ang sekreto dyan, ma-invite mo siya dito dahil hindi mo pa kayang i-present. So, ang sekreto,
ma-invite mo siya sa tamang presentation para may tamang speaker na magsasalita para sa'yo. Napakadali na nga po ngayon eh. Iuupo nyo lang dyan. Imagine kami po ang napapaos. Pero kami po ba ang kikita? Di ba kayo? Di ba? Oh, ganun kaganda yung sikreto ng crowdfunding. Di ba? Si Coach Rhea yung napaos, si Coach Rhea ang napagod sa pag-speaker, sa pag-host. Di ba? Kami po ba ang kumita? Hindi. Di ba? Kayo. So, yun po yung ano yun po yung the culture of crowdfunding. I mean, sa pinagalingan ko po kasi ganun din. Kaya in-apply din natin dito, di ba, yung culture na ito na magtulungan nga po tayo cross-line kasi iba naman, hindi naman natin kalimnya. Yung iba dyan, hindi natin kasama, pero they still listening kung paano gawin yung business. So, doon pa lang, nakatulong ka na. Di ba? So, it's because ganun yung ating culture, binibless tayo ni God. Binibiyayaan tayo siksiklig ng umaapaw. Tama po? So, F is family, O is occupation, and then recreation. So, dapat mag-create ka nung alam mo yun na hindi niya malilimutan. Tapos mag-iwan ka ng message. Message? Bisaya man dun, sorry. Message. Yan. Ano ba yung message mo? Oh, friend ha, huwag mo kalimutan. Umattend ka. Send ko sa'yo yung link. Kailan ang availability mo. Hingin mo yung availability niya. O, diba? O, sige, pag-day off po, ha? O, sige, huwag mo makalimutan. Mark my word, mark my calendar. Mark your calendar. Anong date, anong time. Hingin nyo po yung time availability. Ikaw naman, dahil nahingi mo yung araw at oras, nakaset na yan with your coach and with your teamwork. With your team. Kasi hindi pwedeng latagan yan, hindi yun pwedeng presentahan ng ikaw lang. Diyos por santo, huwag niyo pong gagawin yun. Walang sundalong lumaban o sumubok sa laban na nag-iisa lang. Tama po? O tamang-tama? Diba? So, kailangan mayroon tayong mag-share, may magpapala doon, may mag-agree man lang. Ganun po ang nature, ganun po ang culture. Kailangan alam natin to apply the ABC rule. Okay? The advisor, the bridge, and the client. So, dapat alam mo kung sino yung coach mo, alam mo ang background niya for you to bridge, para i-bridge, i-lift up mo yung coach mo. O guys, or friend, pare ko, pakinggan mo to ha. Hiniram ko lang yung oras ni coach, ang dami-daming tinutulungan nito, ang laki ng team nito, hiniram ko lang talaga for us. Diba? Para mas maintindihan mo, para ma-share na kung bakit ba siya kumita ng millions dito. Pakinggan mo ha. So pag ganon, alam mo yun, nilift up mo yung coach mo. I'm sure makikinig yan. Hindi yung all coach, bala ka na sa guest mo ha. Wala po yung proper ABC rule. Pag ginawa niyo po yung proper ABC rule, I assure you, may pay-in kayo every day or every week. Tandaan niyo po ang sinabi ko. Pag na-apply niyo po yung ABC rule na yan. Tama po? Alright, so ano yung message? Iwan mo siya ng message na hindi niya malilimot. O baka tama si baka tama si friend, o baka tama si classmate, o baka tama si pare, o si mare. Diba? Wala naman talagang masama makinig eh. Lagi ko pong sinasabi sa prospect ko, makinig ka lang. Just listen. Walang mawawala sa'yo. Matapos ang webinar, gwapo ka pa rin, maganda ka pa rin, walang nawala sa'yo. In fact, may madadagdag pa sa'yo. O, napatawa si Sir Albert, di ba? So, di ba? O, napakagandang encouragement. Totoo naman yung sinabi niya. Wala naman talaga mawawala. Makikinig ka lang naman. Ano bang nawala? Diba? Nawala ba pagkatao mo? In fact, may nadagdag sa iyo yung blessing. Tama po. Narinig mo yung magandang blessing. It's up to you na lang kung i-grab mo yan, i-accept mo yan. Kung baga sakit, kakainin mo ba o titikman mo ba o lalanghatin mo ba? Diba? Yung pagkain mo ng cake, diba? So, nasa sayo pa rin yan. Basta, ang lagi ko pong advice, ipa-feel nyo po sa kanya na hindi mo siya kinukuha para pagkaperahan mo siya. Dahil kinukuha mo siya dahil tutulungan mo siya. Yun po dapat ang ma-feel ng prospect mo. Okay? So, yun po ay tip or advice po sa ating lahat. So, thank you so much. Yun po yung nag-share, Coach Ernie. And, ayun. So, gusto nyo pa po ba? Isa pa ba? Bago ko tawagin yung ating mga coaches. Type 1 nga kung isa pa. Okay pa ba yung oras natin? It's 7. Alright. Type 1 nga po kung gusto nyo pa ng isang sharer. Ayan, si Mama Yep. Isa lang ba? Pag nakasampung nag-type 1, sige, tatawag ako ng isa pa. Pag wala, so ibig sabihin, next na tayo. Proceed na tayo dun sa next,
Bibilang ako ng 10. 1. Type 1, kung gusto niyo pa po ng isang sharer. 2. Namilit. 3. 4. Yan, ang dami. Yan, 5. 6. Powers are very clear. 7. Yan, kaso. Type 1, sa mga gusto pa makapakinig. Ayan, so madaming maraming nag-type 1. Alright, so ang aking pong tatawagin, hindi niya rin po alam. Mahilig tayo sa surprise. Ayan. Ito muna, check ko muna kung nandito pa, baka wala na. Nasaan na ba? Lumabas yata. Teka lang po ha, sinecheck ko lang kung nasa loob pa. Naramdaman niya kung tatawagin mo eh. Ha? Naramdaman niya kung tatawagin mo. Nawala. Nawala. Ayan. Si participants. Lumabas. Alright, dahil lumabas, ito na lang, ang tatawagin natin, napakasipag. Ayan, ang napakasipag na tao. Ayan, ang babaeng walang pahinga. Ayan, tawagin natin. Siguro mga 5 minutes lang din para tawagin natin ang ating 01. Siyempre, hindi tayo, hindi mawawala yan ng kaunting share, before we end. So, ang akin pong tatawagin ay talagang malapit sa aking puso. Ayan, kasi hindi po kami nakapag-ready ng sharer. Yan. So, OFW from 22 years. Yan, mag-ready ka na. 22 years po naging OFW. And bakit ganun katagal? Kasi pangarap nyo po mag-abroad, para mabago daw po ang buhay ng pamilya. Pero sabi nga po, sa pag-abroad ay kumita, pero hindi yumaman. Diba po? So, marami tayong ganyan. Pag tinanong mo, 13 years, 25 years, pero may ipon ay resibo, hindi pera. So, yun, wala po din siyang alam sa ganitong nature ng business, which is the network marketing, naturuan ko lang din po kung paano, kasi magkakasama nga po kami sa mga previous company namin. And graduate po siya ng hair and beauty culture. And at the same time, graduate din po siya ng practical nursing dahil akala niya ay, yun nga po, pag may tinapos ka ay maganda ang patutunguhan mo, So, kahit late na po siya nag-aral, ay talagang tinapos pa rin niya. Yun, and malupit din at siyang speaker, ayan, dahil kung di po ito tinapot, hindi rin po mawawala yung biya. Ano po ang sabi ko sa kanya? Gusto mo bang tumakbo ng mabilis ang grupo mo? Gusto mo bang gusto mo bang maging mayaman agad-agad, So, aralin mo yung negosyo. Kaya ngayon, malupit na host, malupit na speaker, tawagin po natin no other than a round of applause to running for manager in Crowd 1, Coach Monet Escalona. Coach Monet. Good morning, everyone! Yun, grabe yun. Kumusta po ang lahat? So, nakakagulat na. Kaya kailangan dito sa crowd, parang ang Girl Scout lagi, po. So, kumusta po? Kumusta po ang lahat? So, yan. Pakalugbo niya ako. Yes, ma'am. Go ahead, Ma'am Monet. Go ahead po. Yan. Dahil po ako ay biglang tinawagan sa Pandalas yan. So, good morning po sa lahat po ng mga leaders, sa lahat po ng mga members. At meron po ba tayong guest? Coach Lee, may guest po ba tayo? Meron po. Yan. So, syempre, special po ang ating guest. Yan. Kumusta po ang pakikinig? Kumusta po yung mga narinig natin mga testimonies? So, yan, isa po ako sa magpapatunay. Sabi nga po ay buhay na patotoo. Yan. So, yan, paano ba ako napunta sa crowd 1? So, yan po ang aking, sabi nga po ay laging natin sinasabi. And syempre, bago ko po ikwento yun, pakilala muna po ako dun po sa hindi pa nakakakilala sa akin. First time niyo po ako nakita,
So, ako po ay si Monet Escalona from Mabini, Batangas. Tubong Mindoro din po ako, pero nakapangasawa po ako ng taga rito sa Batangas. So, dito na po ako nakatira for 26 years, no? So, laking mahirap, sabi nga, no? Tulad po ng laging kinukwento ni Coach Lee, dahil kami po ay magkapatid, no? Doon po sa hindi pa nakakaalam, no? So, galing po kami, kumbaga ang aming pong tinitirhan nung maliit pa kami ay talaga namang pag umuulan ay tumutulo kasi kugon lang yung bubong, no? At ang dingding ay yung pinagsalasalatig na baho ng sasakyan. So, marami din na nagkukwento na ganun din yung naging buhay nila ng bata. Kaya siguro, sabi nga, kailangan nating lumaban sa buhay, no? So, marami po akong natutunan sa buhay. Bata pa lang ako, 11 years old, wala na po ako sa piling ng aking mga magulang kasi gusto ko po makatapos ng pag-aaral, no? So, dahil gusto kong makatapos ng pag-aaral, ano ba yung dapat gawin natin? Kasi 7 kami magkakapatid, hindi po kaya ng aking magulang. As in, high school pa lang ako, sinabi po ng aking magulang na hindi kita kayang paaralin na ng kolehiyo. So, ganun, sa murang edad, nag-decision po ako na, sabi nga po ay, kung gusto mo talagang makatapos ng pag-aaral, gagawa ka ng paraan mo. So, ako po ay nag-aral, evening class, nagtatrabaho sa araw din po sa aking tiyahin, and then sa gabi po ako ay nag-aaral mo. So, dahil sa kagustuhan ko, 5 taon ako nag-high school. Then, nung makatapos, syempre, lumuwas na ng Maynila, tinulungan ang mga kapatid. Yun po yung, kumbaga po ay, step by step na ginawa ko. And then, nung ako po nagtatrabaho na, parang, sabi ko nga po, kasi nung maliit na ako, ang gusto ko po, nakikita ko yung mga nag-a-abroad. Sabi ko, magaganda yung kanilang mga damit, magaganda yung sapatos, parang gusto ko rin yung ganun. Kaya bata pa lang ako, naisip ko na po na, nung nakatapos ako ng high school, naisip ko po na, ano kaya at mag-abroad ako, kasi yun po talaga yung gusto ko. Then, habang nagtatrabaho ako sa Maynila, natuloy nga po akong mag-abroad, and then 22 years po, half of my life OFW po ako. So, tulad po ng sinabi ni Coach Lee, yan, ako po ang babaeng walang pahinga. Pero bakit po walang pahinga? Kasi lahat po ng mga opportunity ay talaga pong ginagrab ko. Kumbaga, marami na rin po akong naumpisahan mga traditional businesses, but sabi nga, kumita, pero hindi. Walang ipon, yung sinasabing wala kang savings, wala kang extra. Lahat ay tama lang para sa family, no? So, yun po, then, nung nakaraan lang na 2012, ako po ay nagbalik dito sa Pilipinas para ma-guide ko po ang aking mga anak. So, nung po ako nasa New Zealand, sabi ko, doon na lang ako, pero nangyari po ay nagkasakit po meron po. Kaya ako dito sa Pilipinas, ang aking mga anak na dito na rin ako sa kanila mag-stay, no? So, dumating yung time na ano ba yung gagawin ko dito sa Pilipinas? So, syempre, hindi naman ko may trabaho ng aking asawa, ay basta na lang ako maghihintay. Kailangan ko pa rin magtrabaho. Yun. Dahil tuloy-tuloy po, dumating ang time ng pandemic, no? Dumating ang time ng pandemic, meron po kaming dating ginagawa, MLM din po, but bawal lumabas. Yan po yung dilemma. Bawal lumabas. Ano po ba yung ginagawa namin? Siyempre, may binibenta mga kung ano-ano din pampaganda, kung ano-ano pang-papayat, ayan, mga supplement. So, alin ba ang pipiliin ng tao? Siyempre, yung pangangailangan muna. Pangangailangan pambili ng bigas, pambili ng pagkain. So, hindi nila mas pipiliin na yung ibinibenta mo ay mas bilhin nila. So, nakakatuwa and super blessed. Kumbaga tayo pong lahat naman dito at yung tamang pandemic dumating si Tribal. Yan, doon na po nag-umpisa na. April 24, nung sumali po ako dito kay Tribal, wala akong alam. Hesitant po akong gawin kasi marami po kaming pangyayari sa buhay na nadapa. Na-scam, kung ano-anong sabi nga po ay nagkanda utang-utang. Bakit? Kasi nga yung hindi mo na pera ay napalagay pa. No? So, doon ganun kasakit.
lugmok na lugmok. Pero, sabi nga, kung nakalugmok ka, hindi ka babangon, ano nangyayari sa buhay mo? Mag-uumiyak ka na lang sa isang sulok ng iyong bahay at tutunganga at para sa wala. So, ganun po, pinag-aralan namin si Crowd1, then tuloy-tuloy. Nung una po, yung Pueblo, sabi ni Coach Lee sa akin, ate, librahin mo to, 6,000. Sabi ko talaga. Tapos, yung sunod, 3 araw na rin 6,000 ulit, sunod, 18,000, 30,000. Sabi ko, totoo ba yan? Sabi niya, oo, pwede na po, pinita na natin ito Crowd1. Sabi ko, talaga? Tapos, hindi na rin talaga ako makapaniwala. Then, nung po nakuha ko na yung first income ko yung sa aking per of loss, doon po talaga ako nag-site. Sabi ko, ay gawin ko na talaga to si Crowd1. Tuloy-tuloy po namin ginawa, although hindi katulad ng ating mga coaches na ganun kabilis. But dahil tuloy-tuloy po namin ginagawa, ako po ngayon ay coordinator trigger, manager na din po ang iyong likod. And then, syempre, talagang nilook forward po natin lahat na tayo po ay makarating din po sa posisyon na talagang sabi nga po ay buwan-buwan may dadating sa iyo na para ka na rin nag-abroad. So, pwede ko na rin pong pauwiin ang aking asawa kung ganun pa man. Ano po? So, ang aking asawa ay 30 years na sa abroad. So, gusto ko na rin pong sabi nga ay mapauwi na dahil pero naniniwala po ako through Crowd1 ay makakauwi na po ang aking asawa at dito na't makakasama na namin sila. So, tayo po mga OFW, hindi sabi nga po ay ngayon kung nandiyan kayo sa abroad, huwag po natin na magtagal kasi sobrang hirap kasi po sa naranasan ko malayo sa pamilya. Talagang sabi nga, kung maibabalik lang yung panahon ay talagang maibalik na, no? Kasi isipin niyo na yung haba ng pagtatrabaho sa abroad na hindi mo nakakasama ang pamilya, ayun po yung pinaka masakit isipin, ano? At ang maganda po dito, mangarap po tayo na magkaroon tayo kung tayo man ay wala pang sariling tahanan, wala pa tayong savings, wala pa tayong maiipon para sa pag-aaral ng ating mga anak at kaya tayo nag-abroad ay para doon. Ay ngayon pa lang po, isipin niyo natin na trabahuhin si Crowd1 dahil dito po ay Crowd1, mapapaigsi yung panahon ng ipagtatrabaho niyo sa abroad at nakakasama niyo na ang ating pamilya. So, yun lang po. And then, syempre, ako po bilang, sabi niya, bilang Crowd1 member, or bilang leader na rin po kasi andito rin sa loob yung aking mga downline, no? So, kumbaga ay, ang gawin lang natin, sumunod lang tayo dun sa ating mga coaches. Ano yung plano nilang maganda para sa atin? Huwag po tayong matigas ang ulo. Kailangan, sabi nga ay, magkaroon tayo ng good learning and listening attitude. Yun po yung pinaka-the best na gawin natin as bilang affiliate or bilang member po dito sa ating kumpanya, dito sa ating negosyo. So, yun lang po, and then tayo po ay laging umattend ng webinars, ng mga training, para sabi nga po yung katulad pong sinabi nito dito sa loob, kanina may nagtanong, paano ba mag-level up? Ito po bilang isang individual, mag-level up po tayong lahat, yung 400% mag-level up. Basta po tinatrabaho, kasi mahirap yung nakatingala ka sa langit, nag-iintay, pray ka ng pray, wala kang action. Dapat lagi pong may action. Pray, action, action, pray. Yan. So, and then yung pong nakakaranas ng mga rejection, natural lang po yan. Natural lang. So, huwag po natin tayong yung lagi po namin sinasabi, huwag tayong balat sibuyas. Nakaunti lang tayong na-reject, ay ngayon na ano po yung ngayon, baka hindi alam ng iba dito sa loob na, yung pong iyak na magaling na, na-reject, kaibigan ko, ayaw ko na, no. Huwag pong ganun. Kasi, sa totoo lang po, 2 daan na ang ma-invite mo. May makuha kang 2, sobrang swerte mo na. Na po. At, syempre, alam niyo po ba na ang 2 yung na-invite
Sa 2 daan yung prospect, yun pala yung magpapayaman sa inyo o sa atin. So dun po, wag po kayong mapagod, never give up. Yun po lagi yung sinasabi ko, no? Never give up. Lagi po tayong, kumbaga mag-focus dito sa ginagawa natin. At yun po ay patuloy po natin gawin and 100%. Talagang patuloy po ang pag-unlad natin lahat. So, yun lang then syempre, unang-una dun po sa ating guest, no? Decide, then action. After action, 100% magkakaroon po ng result. Yan. And then, in crowd 1, impossible is nothing. Thank you very much. Back to Coach Lee. Grabe yan! Congratulations, Coach Monet. Ayan, ang hindi natin malilimutang never give up tomorrow. Never give up. Ano yan? Nalimutan ko. Never give up. Today is hard. Tomorrow is worse. But the day after tomorrow will be sunshine. Di ba? Nasa ulo na tuloy yung sinasabi ni Coach Monet. Yan! So, ayan, permission to live na, magluluto pa. Ayan, anyway, so, salamat po. Maraming salamat, Coach Monet, sa yung very inspiring testimony po, and a lot of OFWs na nakikinig ngayon, for sure po, ay talaga nga namang always na-i-inspire po, kaya, yun naman po talaga ang sikreto sa business na to. Always be inspired and always be inspiration to others. Na po. So, di ko na po patatagalin kasi baka abutin tayo ng international webinar. Will be ko on our top 101 ng ating pong team international webinar. Ang dahilan kung bakit tayo isinilang ang ating team na ito, and ang isang buhay na patotoo na within a matter of months po ay kumita ng millions. Nasa more than 13 to 15 millions na po ata, if I'm not mistaken, na talaga pong sa dami po ng pinagdaan ng kumpanya, si Crowd1 ang nagbigay ng millions in a matter of months. Sabi niya nga po, 17 companies. Pag 18 company niya ata ito, di ba po? So maraming trials, maraming na-failed. So kung hindi ka sumubo, hindi mo malalampasan, hindi mo mararating yung taguktok o yung tagumpay o tuktok ng tagumpay. So, hindi ko na po patatagalin. May call on, no other than our 01. Ayan, ang napakasipag at napaka-generous. Talaga namang always yung magti-training sa atin para matuto tayo. Okay? A big hands to our, our 01 Coach Eddie Onya. Yan, yung link po natin ay nandun sa ating chat box. Pwede po natin yan na makuha para sa ating international webinar later, after po ni Coach Eddie. Go ahead, Coach! Good morning, Sally, at sa lahat po ng mga nandito pa po sa loob. At yun nga, although tayo po ay kumikita na sa Crowd1, pero kakaiba po yung system natin kasi ay kahit tayo kumikita ay patuloy pa rin po tayo nagtitraining at through the testimonies ng iba't ibang mga leaders natin dito ay mas marami pa po kaming natututunan at sa mga natututunan namin yan ay nagkakaroon din po kami ng ideya para po ay pagdating po ng tamang time na maitayo na po natin yung ating korporasyon, marami po tayong matutulungan actually na mga kababayan natin, lalo ang mga OFW. So hindi ko na po masyadong kabahan yung magbibigay lang po ako ng konting motivation dahil ito po yung napakahalaga sa lahat. Ako po ay bunga rin po ng OFW. 18 taon na po ako dito sa abroad at nakita ko po yung ups and down ng mga OFW na nangingibang bansa. Amin naman po natin o hindi, pag po talagang nagkahiwalay na po ang mag-asawa at nag-abroad na po yung asawa, ay dumarating po yung maraming tukso. Yan po yung katotohanan talaga, ang realidad ng buhay ng isang OFW. At pag dumating yung time na yan, minsan po ay nasisira na po yung pamilya pag dumating na po si tukso. At yun po sana yung
kung maaari na maiiwasan na natin. Kaya binibigyan tayo ng opportunity ng Crowd 1 na kumita at para makapag-ipon at makapagnegosyo para hindi na po tayo mga ibang bansa. Ano po? Sa Crowd 1 po ay hindi naman po siya mahirap gawin kasi nga actually ay 1 month lang po yung yung pag-aaral namin, yung pagsusumikap namin na gawin. Inaral muna namin, siyempre inaral namin habang nag-aaral, kumikita na, tapos ay natutuklasan namin yung mga iba-ibang strategy, paano tayo kumita, mga bonuses, at yun po yung talagang nagbigay sa amin ng time and financial freedom. Ano po, dahil nga ay sa maiksing panahon, kung ikukumpara ko po doon sa dati kong trabaho, talaga pong hindi ko rin po may paliwanag yung nangyari sa akin, at ganun din po sa mga ibang mga leaders natin na nakapag-resign na po sila sa kanilang mga trabaho, at ito na lang po yung ginagawa nila, ginagawa namin, nagmo-motivate at tinuturo lahat ng ginawa namin. Dahil gusto namin lahat tayo ay umangat sa buhay, mabago yung buhay natin. Pero siyempre, lagi namin sinasabi, may gagawin po tayo dito. Ito, bibigyan ko lang kayo ng scenario. Di po ba tayo ay lahat, nung tayo nag-aaral pa, lahat tayo ay gusto makatapos ng pag-aaral. So, nagtiyaga tayo mag-aaral ng 4 to 5 years sa pag-aaral para makatapos ng kolehiyo, kasi ang tinuro po ng system sa atin, anak, mag-aral kang mabuti para pag nakatapos ka, makahanap ka ng magandang trabaho. Yan po yung sistema na tinuro sa atin. Pero after makagraduate, aminin man natin o hindi, ay napakahirap maghanap ng trabaho sa Pilipinas. Mag-a-apply 100 applicants sa isang kumpanya, pipiliin ay ilan lang ang pipiliin. So yung sabi na natin 5 to 10 lang pipiliin doon sa position na ina-applyan natin. After that, yung sabi natin yung 90% na hindi napili, ano mangyayari? So hindi makahanap ng trabaho sa Pilipinas. Pag hindi nakahanap ng trabaho sa Pilipinas, mag-abroad. Pagdating sa abroad, anong trabaho? Lalo dito sa Europe, karamihan pong trabaho dito sa Europe ay katulong, nagtatrabaho sa bahay, o kaya ay nag-aalaga ng mga matatanda. So, asan yung pinaghirapan nating 4 to 5 years na nag-aral? Nagtiyaga, nag-traffic, naulanan, kung ano-ano pang nangyari bago ka makatapos. Pero parang asan yung hostisya na pinagpaguran natin pag-aaral? Ginastusan tayo ng ating mga magulang para makatapos. Tapos, at the end of the day, ay ang bagsak natin ay katulong. Diba? Parang may mali. Parang may mali yata sa nangyayari sa ating mga Pilipino. Samantalang tayo pong mga Pilipino, ayon sa aking pag-aaral, ay gustong-gusto po ng mga ibang lahi ang Pilipino sa abroad. Kasi po tayo ay napaka-diskarte natin, napakatatalino natin, matyatsyaga tayo sa trabaho, masisipag, tapos ay malilinis. Alam niyo yun? Kaya tayo gustong-gusto ng mga, hindi man ang OFW sa buong mundo na nangangailangan sa ating serbisyo. Pero, mananatili pa tayong hanggang empleyado na lang kung hindi tayo maghahanap ng paraan na mabago yung buhay natin, di ba? At lagi namin sinasabi na sa pag-aaral po namin ng financial literacy at ng biblical economics, wala po talaga yung mayaman sa pagiging empleyado. Yan po yung totoo, wala po talaga. So ngayon, anong gagawin natin? Ang ginawa namin, dahil alam namin na hindi kami yayaman sa pagiging OFW lamang, namamasukan, na may amo, hanap ng opportunity ng mga kasama kong mga Spartans na nandito sa loob. Hindi po kami sumusuko sa paghahanap hanggang sa binigay na po ni Lord yung tamang company na magpapabago ng buhay natin. At ito na po si Crowd 1. Kung ikukumpara po natin sa pag-aaral natin sa kolehiyo o sa university na 4 to 5 years, dito 1 month lang po. 1 month lang kami nag-aral. 1 month. Pero anong naging resulta ng 1 month namin pag-aaral na yon? Kung sa dati kong trabaho ay yung sweldo ko dati doon, kikitain ko po yan ng 25 years sa dati kong trabaho. Dito,
sa crowd 1, 8 months. Di ba? Nakita niyo yung nakita niyo yung difference, napakalaking difference na pwedeng mangyari sa inyo rin, nangyari na sa amin, nangyari sa inyo. Kaso ang problema ganito, once na kayo ay nakakatinong level, so motivated na kayo, tapos i-share nyo na. Tapos sasabihin sa inyo, scam yan, scam si crowd 1, huwag kang sasali dyan, scam yan. So, dun po yung ibang maraming hindi nagpapatuloy. Kasi nga po ay hindi mo na nila inaaral si crowd 1. Kaya nga po tayo dito ay may pag-aaral na gagawin. Pero hindi ka mag-aaral ng matagal. Mabilis lang ang pag-aaral mo. Ito nga, pag-atin-atin mo ng webinar, 1 week. Wag mo 1 week kang umatin ng webinar, straight, 1 week. Monday to Saturday, marami ka na matututunan. At pag natutunan mo na, kahit anong sabihin ng iba sa iyo, ay hindi mo sila pakikinggan. Kasi ikaw ang nakakaalam kung ano yung nakita mo na hindi nila nakita. Diba? Kasi ganun kami eh. Yung mga nagsasabi na scam si crowd 1, tinatawa na lang namin. Kasi yung mga nagsasabi dyan, walang alam. Kasi wala silang knowledge. Wala silang, naririg lang nila na scam si crowd 1. Kaya doon sila nagdidepende sa scam. Pero hindi nila alam na ito na pala yung posibleng magpabago ng buhay natin. Di ba? Hindi lang po yung Team Europe International ang maraming nabago ang buhay. Maraming nabiling mga ari-arian, nakapagpatay ng negosyo, nakabili ng mga sasakyan, di ba? So, sa nangyari sa amin, di posible din pala mangyari sa inyo. Saan ba kayo maniniwala? Doon sa nagsasabing scam o doon sa nagsasabing nangyari na sa kanila, may napatunayan na sila, di ba? Siyempre maniniwala ka, dapat maniniwala ka doon sa may napatunayan na may nangyari na. Kasi yung unang mga sinalihan namin company, although ginawa namin ang best din namin, pero wala kami napakitang result. Kaya nangyari, ay mahirap na talagang mag-invite pag wala kang result eh. Hindi sasabihin sa'yo, wala kang naging result sa tapos i-invitein mo naman ako sa bago. Kaya dito, ang ginawa namin, nung makita namin na may potential na pwede tayong kumita dito ng mabilis, trinabaho talaga namin yan. Araw, gabi, halos hindi na kami natutulog. Pero, yung naging resulta, extraordinary result. At doon sa extraordinary result na yon, marami na ngayon sumama sa amin, naniwala rin na ngayon ay mga kumikita na rin at nabago na rin yung mga buhay nila. So yun lang po ang pwede natin gawin dito sa crowd 1. Patuloy lang po tayo mag-aral. Konting sacrifice lang po tayo sa pag-aaral. Kung hindi man po ninyo kaya pang ipaliwanag, nandito po ang team. Alam niyo po ba, sa lahat po ng sinalihan kong company, yan po sinabi ni Sir Lee, na pang-18 ko na po ang crowd 1, pero yung 16 na yon na sinalihan ko, although yung iba ay maganda naman, pero wala pa po akong nakitang ganito kalakas na team na nagsama-sama na lahat ng mga magagaling, mga professionals. Nandito may mga doktor tayo, engineer, nurses, teachers, at kung ano-ano pang mga professional na nandito na sa team natin. Kaya ang sinasabi po namin, lalo sa mga bago, manatili lang po tayo sa Team Europe, na patuloy po tayo mag-aral kasi hindi lang po natatapos yung pagsasama natin sa crowd 1. Kasi nga po, once na itayo na po namin yung corporation, marami po tayong matutulungan mga kababayan natin, lalo po yung mga OFWs na gusto na mag-for-good sa Pilipinas para makasama na po yung mga pamilya. Ayan, alam ni Ma'am Monet, dahil matagal na po siya na nag-abroad din, alam niya yung hirap na magkahiwalay ang pamilya. Ang asawa niya 30 years sa abroad, mahirap kasi naranasan ko rin dati. Luckily lang dahil dito sa Europe, pwedeng mapetisyon ng pamilya, nauna muna yung asawa ko, tapos ay pinitisyon kami, kaya sama-sama kami. Okay yung ganon, magkakasama. Pero yung magkahiwalay po yung mag-asawa, napakahirap po, napakaraming tukso na dumarating sa buhay ng isang yung iba, napababayaan pa yung mga anak, at yun na nga, nag-a-addict na dahil wala nang sumusubaybay sa kanila. Tapos si Mr. naman o si Mrs. ay nanlalaki ng bababae. Yan po yung nangyayari. Kaya kung maaari po ay talagang ginagawa namin ang best namin para po may tayo na po yung ating corporation. Napakarami na pong kumausap sa amin
sa mga projects na itatayo natin, at maniwala kayo, hindi talagang pag tayo nagtulong-tulong dito, nagkaroon tayo ng unity, kasi yan po talaga yung kulang sa ating mga Pilipino, although magagaling tayo, matatalino, pero kanya-kanya lang kasi tayo wala po yung talagang pagkakaisa. Kaya nga po, napakahalaga po na umatin po tayo ng biblical economics na tinuturo ni Pastor Greg tuwing Sabado po yan, para po mabuild po yung character natin. Kasi bago po binigay sa amin ang crowd 1, ang blessing na ito sa crowd 1 ay through the biblical economics na tinuturo ng aming magaling na pastor na nagtuturo sa how to produce wealth, ay doon na namin natutunan na ang Lord pala ay bago niya ibigay yung malaking blessing para sa inyo, ibibuild muna niya yung character ninyo. Kasi kung hindi po hinog yung character ninyo, hindi po ipagkakalob ni Lord yung malaking blessing na para sa atin. Dahil sabi niya doon sa Jeremiah 29:11, ang sabi lang Panginoon sa atin, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." Napakaganda ng future, napakaganda po ng plano ng Lord sa atin. Pero siyempre, hindi niya yung basta pagkakaloob kung hindi tayo handa para tanggapin po yung biyaya na yon. Binild po ni Lord yung character namin, at nung nabuild na yung character namin, binigay na ni Lord yung para sa amin. I believe na ibibigay din po ni Lord sa inyo yan, basta po ay maging lang po tayo, maging consistent, at lalo manalangin tayo, kaya ngayon po yung isang magbibigay sa atin ng tagumpay. Di lang survey at malapit na mag-start yung ating international webinar. Kita-kita po ulit tayo mamaya. God bless po. Ayan, so maraming salamat po, Coach Eddie, sa iyo pong napakagandang motivation sa bawat isa. Thank you so much sa ating 01. Grabe yun. Lagi pong nakasuporta po sa atin, Yan, so maraming salamat po. Ngayong gabi, salamat po sa mga umattend. Ayan, at pinapaabot po pala ni, teka, yung message niya. Ni Sir, wait lang po ha. Nasaan na yun? Basahin ko lang po yung message. Anak, sige, babay anak. Tawagan mo ako bukas ha. Nasa work lang ako ha. Bye-bye. Love you. Ayan, so pinapaabot po ni Sir Vicente yung kanya pong narinig niyo po ako yung atin pong sa mga nagpaabot po ng tulong dati, siguro kilala niyo po ito, yung asawa po ni Sir Pablo Tenoria ay hindi man po natin kagustuhan ay ayun po, binawian na po ng buhay. Ngayon po ay sa mga gusto pong magpaabot ng tulong, Sir Vicente, paki-chat na lang po ng GCash number diyan po sa ating chat box para po makuha nila yung number, sa mga gusto pong magpaabot ng abuloy, nasa sa inyo po yan kung po yung may ibigay po natin. So, maraming salamat po muli. Pinakabatid po namin ang taos-pusong pasasalamat sa mga gusto pong magbigay ng abuloy. Mag-chat lang po sa chat box. Sir Vicente, paki-chat lang po ng GCash number para po maibigay po sa inyo. So, maraming salamat po. And yun, ngayong hapon ay lubos din po ko nagpapasalamat sa ating mga leaders na patuloy po na ginagawa po ang ating business. Sinishare po sa ating mga prospect. Yan, may tanong po dito si Sir Alfredo. Sir, ma'am, tanong ko lang po, paano kung di pa na-KYC, maka-payout pa din ba? Salamat po sa mga share po ninyo. Yes, definitely yes. Kahit po hindi ba po tayo na-KYC, makaka-payout din po tayo. It's because yung ating pong actual balance, you can convert it to code or gift code. Yung gift code naman po, yan po yung ating binibenta dun sa mga new members. Alright? So, ang kailangan lang po ng KYC kapag gusto niyo po true bank papatakin, kaya lang po ang Pilipinas po medyo
challenge pa po sa atin yung True Bank kasi nga po, since pandemic pa, no? And at the same time, the best or the easiest way to get your income is from actual balance, you can convert to gift code. Yun po ang pinakamadali. And dyan po yung ginagawa po namin. Alright? So, pwede rin pong gawing BTC or Bitcoin, yun nga lang po, may process din. So, medyo mag-aantay din po tayo. Unlike po dun sa gift code, na pag may nag-member po, mabibenta po agad natin yung gift code. Magiging pera po agad dyan. Okay, nasagot ko po ba, no? And then yung KYC po, hindi naman po yan nagmamadali, no? If ever, may income ka na tuloy-tuloy lang po yan. Kailangan lang po, kung medyo malaki na yung i-withdraw po natin, dyan po kailangan i-KYC. Okay, napaka-transparent po ni Crowd1 kasi yung KYC, lahat po ng details, lahat ng documents mo, pagko-compare po yan, kung tama po yung details mo sa Crowd1, tama ba yung details mo dun sa isa-submit mo documents. Alright? Ayan, Sir Mantanong, ay yun. Nasagot ko na. Thanks, Sir Lee. Salamat po. You're welcome po. Meron pa po ba tayong tanong? Kasi po, mag-8 o'clock, abutin tayo ng international webinar. Guys, kung if you have some guests from other countries, meron po tayong international webinar, 8 o'clock. Yan, always po yan nasa GC, kung saan man GC po kayo nandun. Meron po tayong kinakalat na link para sa international webinar. Yan. At the same time, makita-kita ulit muli tayo. I think meron po ulit ng 9 p.m. kasi hindi po tayo nalalampasan dyan pang isang araw ng walang pang umaga at pang hapon. Ano po? So, walang tigil. Kailangan kung gustong yumaman, kailangan consistent tayo. Tama po? So, mamayang hapon, mamayang gabi sa Pilipinas, alas 9. Sa Europe po, 2 p.m. At doon sa ibang lugar. Ano po? So, magkita-kita po ulit tayo. Bring your team. Drop everything, no? Pa-attendin po natin and bring your guests. Don't forget, bring your guests. Yan po yung importante. Mapakinggan po ng ating mga guests. Yan po, Ma'am Mary Jane. Thank you so much po, Sir Lee, Ma'am Rhea. God bless everyone. So, again, ang inyong pong lingkod, Manager 1 in Crowd1, Coach Lee, I'm your host for tonight. Thank you so much. And my icon on. Ayan, nag-chat ka na rin, Ma'am. Ma'am Mary Jane, Abante for the closing prayer. Thank you so much. Tayo lang po sa Crowd1 ay mag-topic, busy. Thank you so much. May call on, Ma'am Mary Jane, para sa closing prayer. Thank you so much for everyone from Ma'am Evelyn Bernadas. Yan, maraming salamat. Yan. Thank you, Ma'am Jane. Okay po, tayo po ay dumako na po sa ating closing prayer. Atin pong ito ng ating isip sa Panginoon, maging ating puso. Yes, so God, hallelujah, hallelujah. Lord, maraming pong salamat, Panginoon, sa katatapos, Panginoon, naming pag-aaral, Panginoon, sa business na pinagkaloob niyo po sa amin. Ang samo ko po dalangin, Panginoon, ay patuloy mo po kami bigyan ng katalinuhan na maaral po namin ng mabuti, Panginoon, ng business upang, Lord, maipasa rin po namin sa iba, Panginoon, nangangailangan din po. Marami po salamat sa buhay, Panginoon, ng aming pong apply na si Ma'am Rhea, na kung saan siya po ang nag-present ngayong gabi, Panginoon, ng business na ito. Patuloy niyo po siyang pagpalain, ingatan niyo po siya at gabayan, samahan niyo po siya, Panginoon, maging ang kanyang mga mahal sa buhay. At kayo po, Panginoon, magbigay ng kanyang mga pangangailangan, physical, spiritual. Hallelujah, Lord, marami po salamat. Maging ganun din po, Panginoon, ang aming pong host na si Coach Lee. Salamat po sa kanyang buhay at tunay nga, Panginoon, pagpalaan niyo rin po siya at ang lahat po, Panginoon, ng kanyang mga naisin, ng kanya pong mga gustong mangyari sa kanyang buhay, Lord. Ipagkaloob niyo po sa kanya, Panginoon. Marami po salamat at sa mga oras nito, sa mga pagkakatiwala ang lahat ng bagay. At mamaya, Panginoon, muli mo kaming ibalik, Panginoon, dito, Panginoon, sa pag-uusap at webinar upang, Lord, lalo po namin maintindihan at lalo po namin, Panginoon, maunawaan, Panginoon, kung ano pong business ang ipinagkaloob po sa amin. Maging sa mga guests, Panginoon, bigyan niyo po sila, Panginoon, ng wisdom na nagmumula sa iyo. Na hindi na po sila, Panginoon, magdalawang isip o mag-alinlangan sapagkat, Panginoon, hindi po, Panginoon, aksidente ang kanilang pagkakapasok sa business na ito, kundi, Panginoon, kalooban niyo po sa buhay nila upang mabago rin po, Panginoon, mga buhay nila. Marami po salamat sa buhay, Panginoon, lahat ng aming upline. Maging kay teacher, kay Ma'am Monet, Panginoon, salamat din po, Panginoon, sa kanyang buhay, sa motivation na pinagkakaloob niya po sa bawat isa sa amin na nakukuha namin, Panginoon, upang maging kalakasan at dagdag kaalaman. Maraming po salamat, Panginoon, sa iyo po lahat ng papuri. Salamat sa iyo po lahat at nabalik po namin, Panginoon, ang lahat ng papuri. Maraming po salamat sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. 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 Ayun. Salamat po, Ma'am Mary Jane, sa iyong napakagandang panalangin.
Yun. And once again, maraming salamat sa buhay ni Coach Rhea para magpaliwanag ng ating negosyo. Magkita-kita po tayo muli. Ayan, wag po kayong mawawala. Tayo magbabalik mamaya po 9 p.m. para po sa ating business presentation.